Unang Kronika 1, Magandang Balita Biblia, mga talaan ng mga angkang pinagmulan ng Israel. Si Adan ang ama ni Seth, at si Seth ang ama ni Enos. Si Enos ang ama ni Kenan, at si Kenan ang ama ni Mahalalel na ama ni Jared. Si Jared ang ama ni Enoch, at anak ni Enoch si Matusalem na ama ni Lamech. Si Lamech ang ama ni Noe, at mga anak naman ni Noe sina Shem, Ham at Japheth. Ang mga anak ni Japheth ay sina Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meshech at Tiras. Ang mga anak naman ni Gomer ay sina Askenaz, Diphat at Togarma. Ang mga anak ni Javan ay sina Elisha, Tarsis, Kittim at Rodanim. Ang mga anak ni Ham ay sina Cos, Ehipto, Libya at Kanaan. Mga anak ni Cus sina Seba, Havila, Sabta, Raama at Sabteka, at ang kay Raama naman ay sina Sheba at Dedan. Anak din ni Cus si Nimrod, ang unang makapangyarihang mananakop sa daigdig. Si Ehipto ang pinagmulan ng mga Ludim, Anamim, Lehabim at Naphtuhim. Siya rin ang pinagmulan ng mga Patrusim, Kasluhim at Kaftorim, na siya namang pinagmulan ng mga Filisteo. Ang mga anak ni Kanaan ay si Sidon, na siyang panganay, at si Het. Sila ang mga ninuno ng mga Jebuseo, Amoryo, Gergeseo, Hivita, Arkita, Sinita, Arvadita, Zemareo at Hamateo. Ang mga anak ni Shem ay sina Elam, Asur, Arphaxad, Lod, Aram, Uz, Hol, Geter at Meshech. Si Arphaxad ang ama ni Sela, na ama naman ni Eber. Dalawang lalaki ang naging anak ni Eber. Peleg ang pangalan ng isa sapagkat sa panahon niya nahati ang daigdig, at Joktan naman ang pangalan ng kapatid nito. Si Joktan ang ama ng magkakapatid na Almodad, Selef, Hazarmavet, Jera, Hadoram, Uzal, Dikla, Ebal, Abimael, Sheba, Ofer, Havila at Jobab. Ganito ang pagkakasunod-sunod ng lahi mula kay Shem, hanggang kay Abram, Shem, Arphaxad, Sela, Eber, Peleg, Reu, Serug, Nahor, Tera, at Abram, na tinawag ding Abraham. Ang lahi ni Ismael. Ang dalawang anak ni Abraham ay sina Isaac at Ismael. Ang mga anak ni Ismael ay sina Nebayot, Kedar, Adbil, Mibsam, Misma, Duma, Masa, Hadad, Tema, Jetur, Nafis at Kedema. Ito ang mga anak ni Abraham sa kanyang asawang lingkod na si Ketura, sina Zimran, Joksan, Medan, Midian, Isbak at Sua. Ang mga anak ni Joksan ay sina Sheba at Dedan. Mga anak ni Midian sina Efa, Efer, Hanok, Abida at Eldaa. Ang lahi ni Esau. Ang anak ni Abraham na si Isaac ay may dalawang anak, sina Esau at Jacob. Ang mga anak ni Esau ay sina Eliphaz, Reuel, Jus, Jalam at Korah. Ang mga anak ni Eliphaz ay sina Teman, Omar, Zephi, Gatam, Kenaz, Timna at Amalek. Ang kay Reuel naman ay sina Nahat, Zera, Samah at Miza. Ang lahi ni Sir. Ang mga anak ni Sir ay sina Lotan, Sobal, Zibeon, Ana, Dison, Eser at Disan. Ang mga anak ni Lotan ay sina Hori at Homam, si Timna ang kapatid na babae ni Lotan. Mga anak ni Sobal sina Alian, Manahat, Ebal, Sephi at Onam. Ang mga anak ni Zibeon ay sina Ayas at Ana. Anak ni Ana si Dison. Si Dison naman ang ama ng magkakapatid na Hamram, Esban, Itran at Keran. Mga anak ni Eser sina Bilhan, Zaavan at Jaakan. Ang kay Disan naman ay sina Hos at Aran. Ang mga hari at pinuno ng Edom. Ito ang mga naghari sa lupain ng Edom, bago nagkaroon ng hari ang mga Israelita. Si Bela na anak ni Beor, at ang kanyang lungsod ay Dinhaba. Pagkamatay niya, siya'y pinalitan ni Jobab na anak ni Zera na taga-Bosra. Nang mamatay si Jobab, si Husam na isang Temanyo ang pumalit sa kanya. Namatay si Husam at ang pumalit sa kanya, ay isang taga-Avit, si Hadad na anak ni Bedad. Siya ang tumalo kay Midian sa lupain ng Moab. Pagkamatay ni Hadad, pumalit sa kanya bilang hari si Samla na taga-Masreka. Namatay din si Samla at pinalitan siya ni Saul, na taga-Rehoboth sa may ilog Euphrates. Nang mamatay si Saul, pumalit sa kanya bilang hari si Baalhanan na anak ni Akbor. Namatay si Baalhanan at pumalit sa kanya si Hadad na taga-lungsod ng Pai. Si Hadad ang asawa ni Mehetabel na anak ni Matred. Si Matred ay anak na babae ni Mezahab. Pagkamatay ni Hadad, ang mga ito ang naging pinuno ng Edom, Timna, Alian, Jetet, Aholibama, Ela, Pinon, Kenaz, Teman, Mibzar, Magdiel, at Iram. Unang Kronika 2, Magandang Balita Biblia, ang lahi ni Juda. Ito ang mga anak ni Jacob, Ruben, Simeon, Levi, Juda, Isakar, Zebulun, Dan, Josue, Benjamin, Neftali, Gad, at Asher. Ang mga anak ni Juda kay Batsua na isang Kanaanita ay sina Onan at Sela.
Ang panganay niyang si ay naging masama sa paningin ni Yahweh, kaya ito'y pinatay. Sina Perez at Zera naman ang naging mga anak niya kay Tamar na kanyang manugang, kaya 5 lahat ang anak ni Juda. Ang mga anak ni Perez ay sina Hezron at Hamul. Ang kay Zera naman ay sina Zimri, Etan, Heman, Kalkol at Darda. 5 lahat ang naging anak ni Zera. Anak ni Zimri si Carmi. Ang anak naman ni Carmi na si Akan, ang nagdulot ng malaking kapahamakan sa Israel dahil sa paglabag sa utos ng Diyos na may kinalaman sa mga bagay na itinakdang wasakin. Si Azarias naman ay anak ni Etan, ang angkan na pinagmulan ni David. Ang mga anak ni Hezron ay 3, sina Jerahmeel, Ram at Caleb. Anak ni Ram si Aminadab na ama ni Naason, isang pinuno sa lipi ni Juda. Anak ni Naason si Salma na ama naman ni Boaz. Si Boaz ang ama ni Obed na ama naman ni Jesse. Ang panganay na anak ni Jesse ay si Eliab, pangalawa si Abinadab, at si Simea ang pangatlo. Ang pang-4 ay si Netanel, pang-5 si Radai, pang-6 si Ozem, at pang-7 si David. 2 ang kapatid nilang babae, sina Zerbias at Abigail. 3 ang anak ni Zerbias, sina Abisai, Job at Asahel. Ang anak naman ni Abigail ay si Amasa na ang ama, ay si Jeter na isang Ismailita. Ang lahi ni Hezron. Si Caleb na anak ni Hezron ay nagkaanak ng isang babae kay Azuba na ang pangalan ay Jeriot. Ang mga anak niyang lalaki ay sina Jeser, Sobab at Ardon. Nang mamatay si Azuba, na pangasawa ni Caleb si Ephrata, at naging anak nila si Hur. Si Hur ang ama ni Uri na siya namang ama ni Bezalel. Nang si Hezron ay 60 taon na pangasawa niya ang anak ni Makir na ama ni Gilead. Naging anak niya si Segob na ama ni Jer, ang may-ari ng 23 lungsod sa lupain ni Gilead. Ngunit kinuha sa kanila ni Jesur at Aram ang mga nayon ni Jer, at ang Kenat, pati ang mga nayon nito. Lahat-lahat ay 60 bayan. Ang lahat ng mamamayan dito ay buhat sa angkan ni Makir na ama ni Gilead. Pagkamatay ni Hezron, kinasama ni Caleb si Ephrata na biyuda ng kanyang ama, at naging anak nila si Asur, na nagtatag ng bayan ng Teko. Ang lahi ni Jerahmeel. Ito ang mga anak ni Jerahmeel, ang panganay ni Hezron, sina Ram, Buna, Orem, Ozem at Ahias. Si Jerahmeel ay may isa pang asawa na Atara ang pangalan, siya ang ina ni Onam. Ang panganay na anak ni Jerahmeel ay si Ram, at sina Maas, Jamin at Ikur ang mga anak nito. Mga anak ni Onam sina Samai at Jada. Ang mga anak naman ni Samai ay sina Nadab at Abisur. Asawa ni Abisur si Abihail, at 2 ang anak nila, sina Aban at Molid. Mga anak ni Nadab sina Seld at Apaim. Namatay si Seled na walang anak. Anak ni Apaim si Isi at ang kay Isi naman ay si Sesan na ama ni Ahlai. Ang mga anak ni Jada na kapatid ni Samai ay sina Jeter at Jonathan. Namatay na walang anak si Jeter. Ang mga anak ni Jonathan ay sina Pelet at Zaza. Ito ang mga anak at salinlahi ni Jerahmeel. Mga babae lamang ang naging anak ni Sesan, ngunit siya ay may aliping Egyptyo na Jarha ang pangalan. Ipinakasal niya ito sa kanyang anak na dalaga, at naging anak nila si Atay. Si Atay ang ama ni Nathan na ama naman ni Zabad. Si Zabad ang ama ni Eflal na ama ni Obed. Si Obed ang ama ni Jehu na ama naman ni Azarias. Si Azarias ang ama ni Helez na ama ni Eliasa. Si Eliasa ang ama ni Sismai na ama naman ni Salum. Si Salum ang ama ni Jekamias na ama ni Elisama. Ang lahi ni Caleb. Ang anak na panganay ni Caleb na kapatid ni Jerahmeel ay si Mesa na ama ni Ziph. Si Ziph ay ama ni Maresa, at anak naman ni Maresa si Hebron. Ang mga anak ni Hebron ay sina Kora, Tapua, Requem at Sema. Si Sema ang ama ni Raham na ama ni Jorkim, at si Requem naman ang ama ni Samai. Ang anak ni Samai ay si Maon na ama naman ni Bethsur. Naging asawang lingkod ni Caleb si Epha, at nagkaanak sila ng 3, sina Haran, Moza at Gazez. Gazez din ang ngalan ng naging anak ni Haran. Ang mga anak ni Jaday ay sina Rejem, Jotam, Gesam, Pelet, Epha, at Saaf. Kay Maaka, isa pang asawang lingkod ni Caleb, nagkaanak siya ng 2, sina Seber at Tirhana. Naging anak niya rito si Saaf na ama ni Madmana at si Seva na ama naman ni Makbena at Gibea. Ang babaeng anak ni Caleb ay si Aksa. Ito ang angkan ni Caleb, si Hur ang panganay na anak niya kay Ephrata. Naging anak naman ni Hur sina Sobal na nagtatag ng lungsod ng Jerim, si Salma na nagtatag ng Bethlehem, at si Harf na nagtatag ng Beth-Gader. Si Sobal ang ama ni Haroe, ang pinagmulan ng kalahati ng Menuho. Kay Sobal din nagmula ang ilang angkang nanirahan sa lungsod ng Jerim tulad ng mga Itrita, mga Putita, mga Sumatita, mga Misraita,
mga Zorita, at mga Estaolita. Ang mga angkan naman ni Salma na nagtatag ng Bethlehem ay ang Netofatita, at Rotbeth-Job, at ang kalahati ng mga Manahatita at Zorita. Ang angkan ng mga eskriba na tumira sa Jebs ay ang mga Teratita, Simatita at Sukatita. Ito ang mga kinitabuhat sa Hamat, ang pinagmulan ng angkan ni Rekab. Unang Kronika 3, Magandang Balita Biblia. Ang angkan ni David. Si David ay nagkaroon ng mga anak sa Hebron. Ang una ay si Amnon, anak niya kay Ahinoam na Jezreelita. Ang pangalawa ay si Daniel na anak naman niya kay Abigail na taga-Carmel. Ang pangatlo ay si Absalom, anak niya kay Maaka na anak ni Talmai na hari sa Jesur. Si Adonias ang pang-apat, anak naman kay Hagit. Ang panlima ay si Sepechas, anak kay Abital, at si Itrim ang pang-anim na anak naman niya kay Egla. 6 ang naging anak ni David sa Hebron sa loob ng 7 at kalahating taon ng paghahari niya roon. Pagkatapos sa Hebron, 33 taon naman siyang naghari sa Jerusalem. 4 ang naging anak niya kay Batsheba, na anak ni Amiel. Ito'y sina Simea, Sobab, Natan at Solomon. 9 ang naging anak niya sa Jerusalem. Ito'y sina Ibhar, Elisama, Eliphelet, Noga, Nepheg, Japhia, Elisama, Eliada at Eliphelet. Ang mga ito ang mga anak ni David bukod pa sa mga anak niya sa kanyang mga asawang lingkod. Iisa ang anak niyang babae, si Tamar. Ang angkan ni Haring Solomon. Ito ang angkan ni Solomon. Anak ni Solomon si Rehoboam na ama ni Abias. At anak naman ni Abias si Asa na ama ni Jehoshaphat. Anak ni Jehoshaphat si Joram na ama ni Ahazias. Anak naman ni Ahazias si Joas. Anak ni Joas si Amazias na ama ni Azarias, na ama naman ni Jotam. Anak ni Jotam si Ahaz na ama ni Ezekias na ama naman ni Manases. Anak ni Manases si Amon na ama ni Josias. 4 ang naging anak ni Josias, sina Johanan, Jehoiakim, Zedekias at Salum. Ang anak ni Jehoiakim ay si Jeconias na ama ni Zedekias. Ang angkan ni Haring Jeconias, naging bihag sa Babylonia si Jeconias. Ang 7 niyang anak ay sina Seletiel, Malkiram, Pedaya, Senazar, Jacamias, Hosama at Nedabias. Ang mga anak naman ni Pedaya ay sina Zerubabel at Simi. 3 ang unang anak ni Zerubabel, sina Mesulam at Hananias at isang babae, si Selomit. Ang 5 pang anak niya ay sina Hasuba, Oel, Berequias, Hasadias at Jusabhes. Mga anak ni Hananias sina Peletias at Jesayas. Anak ni Jesayas si Rephaias. Anak ni Rephaias si Arnan. Anak ni Arnan si Obadias at anak ni Obadias si Sekanyas. 6 ang naging anak ni Sekanyas, sina Semaya, Hatus, Igal, Barias, Nerias at Safat. 3 ang naging anak ni Nerias, sina Elioenai, Ezekias at Azrikam. 7 naman ang naging anak ni Elioenai, sina Hodavias, Eliasib, Pelaya, Akub, Johanan, Delayas at Anani. Unang Kronika 4, Magandang Balita Biblia. Ang lipi ni Juda, kabilang ang mga ito sa mga anak ni Juda, sina Peres, Hezron, Carmi, Hur at Sobal. Anak ni Sobal si Reyes na ama ni Jahat. Anak naman ni Jahat sina Ahumay at Lahad. Ito ang angkan ng mga Zorita, si Hur ang panganay ni Efrata na asawa ni Caleb, at ang kanyang mga apo ang nagtatag ng lungsod ng Bethlehem. 3 ang anak na lalaki ni Hur, sina Etam, Penuel, at Ezer. Ang mga anak na lalaki naman ni Etam ay sina Jezreel, Isma at Idbas. Hazelelponi ang pangalan ng kapatid nilang babae. Si Penuel ang nagtatag ng lungsod ng Gedor, at si Ezer naman ang nagtatag ng Husa. Si Asur na nagtatag ng bayan ng Tekoa, ay may 2 asawa, sina Hela at Naara. Naging anak ni Asur kay Naara sina Ahuzam, Hefer, Temeni at Hahastari. Naging anak naman niya kay Hela sina Zeret, Izar at Etnan. Si Koz ang ama ni Anob at Zobeba, at ng mga angkan ni Aharhel na anak ni Harum. Si Jabes ay higit na marangal kaysa mga kapatid niya. Jabes ang ipinangalan sa kanya sapagkat sabi ng kanyang ina, masyado akong nahirapan nang ipanganak ko siya. Ngunit nanalangin si Jabes sa Diyos ng Israel at sinabi, pagpalain po ninyo ako. Palawakin niyo ang aking lupain. Samahan po ninyo ako at ingatan sa anumang kasawiyang makakasakit sa akin. At ipinagkaloob ng Diyos ang kanyang kahilingan. Iba pang listahan ng mga angkan. Si Caleb na kapatid ni Suha ang ama ni Mehir na ama naman ni Eston. Si Eston ang ama ni Beth-Rapha, Pasea, at Tehina na siyang nagtatag ng lungsod ng Nahas. Ang mga apo nila ang nanirahan sa Reka. Mga anak ni Kenaz sina Otniel at Serayas, at mga anak naman ni Otniel sina Hatat at Menotai.
Si Meonotai ang ama ni Ofra, at si Seraias naman ang ama ni Job na nagtatag ng libis ng mga panday, sapagkat ang mga nakatira roon ay mga panday. Ang mga anak ni Caleb na anak ni Jephun ay sina Eru, Ela at Naam. Ang anak naman ni Ela ay si Kenaz. Mga anak naman ni Jehalelel sina Ziph, Sifa, Tirias at Asarel. Ang mga anak ni Ezra ay sina Jeter, Mered, Ephor at Jalon. Ang mga anak ni Mered kay Bitya na anak ng Faraon ay sina Miriam, Samai at Isba na siyang nagtatag ng Estemo. Sa asawa naman niyang taga-Juda, naging anak ni Mered si Jered na nagtatag ng Jedor, si Heber na nagtatag ng Soko, at si Jekishel na nagtatag ng Zano. Ang pinagmulan ng mga Garmita na nanirahan sa Keilah, at ng mga Maakateo na nanirahan sa Estemoa ay ang mga anak ni Hodias sa asawa na kapatid na babae ni Naham. Ang mga anak ni Simon ay sina Amnon, Rina, Benhanan at Tilon. Mga anak naman ni Isi sina Zohet at Ben-Zohet. Ang angkan ni Sela. Ang mga anak ni Sela na anak ni Juda ay sina na nagtatag ng Leka, sila Ada na nagtatag ng Maresa, at ang mga angkang humahabi ng telang lino sa Beth Asbia. Siya rin ang ama ni Jokim, at ng mga taga-Kozeba, gayon din nina Jos at Saraf. Ang mga ito ay nagkaasawa sa Moab bago nagbalik at nanirahan sa Bethlehem. Napakatagal na ang mga pangyayaring ito. Ang mga ito ay magpapalayok at tumira sa Netaim at Gedera, bilang mga lingkod ng hari. Ang lipi ni Simeon, ang mga anak ni Simon ay sina Nemuel, Jamin, Jarib, Zera, at Saul. Anak ni Saul si Salum, at apo niya si Mibsan. Anak naman ni Mibsan si Misma. Mga anak ni Misma sina Hamuel, Zakur at Simi. 16 ang anak na lalaki ni Simi, at 6 naman ang babae. Ngunit kaunti lamang ang anak ng kanyang mga kapatid, kaya hindi lumaki ang kanilang angkan tulad ng kay Juda. Ito ang mga lungsod na tinirhan nila: Beerseba, Molada, Hazar-Shual, Bilha, Ezem, Tolad, Bethuel, Horma, Ziklag, Beth Markabot, Hazar-Susim, Beth-Biri, at Saaraim. Ito ang kanilang mga lungsod hanggang maging hari si David. Kanila rin ang 5 lungsod ng Etam, Ain, Rimon, Token at Asan, pati ang mga nayon sa paligid nito hanggang sa bayan ng Baalat. Ito ang talaan na kanilang iniingatan tungkol sa kanilang mga angkan at mga lugar na kanilang tinirhan. Habang sila'y narito, mayroon silang sariling talaan ng kanilang angkan. Ito ang mga naging pinuno ng kanilang mga angkan: Mesobab, Jamlek at Josa na anak ni Amazias. Sina Joel at Jehu na mga anak ni Josibias na anak ni Seraias na anak naman ni Ashel. Sina Elioenai, Jaakoba, Jesohayas, Asayas, Adiel, Jesimiel, at Benayas. Kabilang din si Zaiza na anak ni Sipay na anak naman ni Alon. Si Alon ay anak ni Jedayas na anak ni Simri na anak naman ni Semayas. Patuloy sa paglaki ang kanilang mga angkan, kaya't kumalat sila sa dakong silangan, at sa paghahanap ng pastulan ay umabot sila hanggang sa kapatagan ng Gedor. Nakatagpo sila ng magandang pastulan, malawak, tahimik at payapa. Mga hamita ang dating nakatira sa lugar na iyon. Ang nabanggit na angkang ito ni Simeon ang sumalakay sa mga hamita ng panahong naghahari si Ezekias sa Juda. Winasak nila ang lugar na iyon, nilipol ang mga Meunim na naroon at sila ang tumira, sapagkat maganda ang pastulan doon. Sa mga sumalakay na ito, 500 pang tauhan ni Simeon ang patuloy na lumusob sa kaburulan ng Sir sa pangunguna ni Pelatias, Nerias, Refaias at Uziel, mga anak ni Isi. Nilipol nila ang mga natirang Amalekita na tumakas patungo roon. Hanggang ngayon sila ang nakatira doon. Unang Kronika 5, Magandang Balita Biblia. Ang lipi ni Ruben. Ito ang mga anak ni Ruben, ang panganay ni Jacob. Kahit na siya'y panganay, inalisan siya ng karapatan ng pagkapanganay sapagkat dinungisan niya ang dangal ng kanyang ama. Ang karapatang ito'y ibinigay sa mga anak ni Josue, na anak ni Jacob. Bagamat ang lipi ni Juda ang kinilalang pangunahin sa magkakapatid at isang pinuno ang nagmula sa kanya, ang karapatan ng pagkapanganay ay iginawad kay Josue. Ang mga anak ni Ruben ay sina Hanok, Palu, Hezron at Carmi. Anak ni Joel si Semayas na ama ni Gog. Anak ni Gog si Simi na ama ni Mika. Anak ni Mika si Riias na ama ni Baal. Anak ni Baal si Bera, ang pinuno ng mga Rubenita na dinalang bihag ni Tiglat-Pileser sa Assyria. Ito ang listahan ng mga sambahayan, at angkang nagmula sa lipi ni Ruben, ang mga pinunong sina Jeiel, Zacarias, at Bela na anak ni Azaz, at apo ni Sema, mula sa angkan ni Joel. Ang angkang ito ay tumira sa Aror, at ang kanilang lupain ay abot sa Nebo at Baal-meon. Dahil marami silang kawan sa lupain ng Gilead,
Tumira rin sila sa gawing silangan, hanggang sa tabi ng ilang na ang dulo ay nasa ilog Euphrates. Noong panahon ni Haring Saul, sinalakay at tinalo ng mga Rubenita ang mga Hagrita, at tumira sila sa lupain ng mga ito sa silangang panig ng Gilead. Ang lipi ni Gad, sa dakong hilaga ni Ruben na nirahan ang mga anak ni Gad, mula sa lupain ng Bashan, hanggang sa Leka. Sa Bashan, ang pinuno ng unang angkan ay si Joel, at si Safam naman ang sa pangalawang angkan. Sina Janai at Safat ay mga pinuno rin ng iba pang angkan doon. Kabilang pa rin sa lipi ni Gad sina Mikael, Mesulam, Sheba, Jorai, Jakan, Zia at Eber. Ang pitong ito ay mga anak ni Abihail na anak ni Huri at apo ni Jaroa. Si Jaroa ay anak ni Gilead at apo ni Mikael na anak ni Jesisai. Si Jesisai ay anak ni Jahdo at apo ni Buz. Ang kanilang pinuno ay si Ahi na anak ni Abdiel at apo ni Guni. Nanirahan ng mga ito sa mga bayang sakop ng Bashan at Gilead hanggang sa malawak na pastulan ng Saron. Ang mga talaang ito ay isinaayos ng si Jotam ay hari ng Juda, at si Jeroboam naman ang hari sa Israel. Matatapang ang mga kawal ng mga lipi ni Ruben at Gad, gayon din ng kalahating lipi ni Manases. Sila'y mga sanay na mandirigma, bihasa sa paggamit ng kalasag, tabak, at pana. Binubuo sila ng 44,760 kawal. Nakipagdigma sila laban sa mga Hagrita, Jetur, Nafis at Nodab. Nagtitiwala sila sa Diyos at laging nananalangin sa Kanya. Dinirinig naman sila at laging tinutulungan. Dahil dito'y nalupig nila ang kanilang mga kaaway. Ito ang nasamsam nilang hayop, 50,000 kamelyo, 250,000 tupa, at 2,000 asno. May 100,000 kawal naman ang kanilang nabihag. Marami silang napatay sa kanilang mga kaaway, sapagkat ang Diyos ang nanguna sa kanila. Patuloy silang nanirahan sa lupaing iyon, hanggang sa sila'y dalhing bihag sa ibang bansa. Kalahati ng lipi ni Manases. Ang kalahating lipi ni Manases ay napakarami. Kumalat sila sa iba't ibang lupain mula sa Bashan, Baal-Hermon, Senir hanggang sa bundok ng Hermon. Ito ang mga pinuno ng kanilang mga angkan, sina Epher, Isi, Eliel, Azriel, Jeremias, Hodavias at Jadiel. Sila'y magigiting na mandirigma at mga tanyag na pinuno ng kani-kanilang angkan. Ngunit ang mga liping ito ay hindi na natiling tapat sa Diyos ng kanilang mga ninuno. Sumamba sila sa mga Diyos-Diyosan ng mga bansang pinalayas ng Diyos. Kaya't inudyukan ng Diyos ng Israel si Haring Pul ng Assyria, na tinatawag ding Tiglat-Pileser, na salakayin ang Israel. Binihag nito ang mga Rubenita, Gadita at ang kalahating lipi ni Manases. Dinala sila sa Hala, Hebor, Hara at sa tabi ng ilog Gozan. Unang Kronika 6, Magandang Balita Biblia. Ang lipi ng mga pinakapunong pari. Ang mga anak ni Levi ay sina Gersom, Kohat at Merari. Ang mga anak naman ni Kohat ay sina Amram, Izar, Hebron, at Uziel. Ang mga anak ni Amram ay sina Aaron, Moises at Miriam. Mga anak naman ni Aaron sina Nadab, Abihu, Elizar, at Itamar. Anak naman ni Elizar si Phinehas na ama ni Abisua. Anak ni Abisua si Buki na ama ni Uzi. Anak naman ni Uzi si Zerahias na ama ni Merayot. Anak ni Merayot si Amarias na ama ni Ahitob. Anak ni Ahitob si Zadok na ama ni Ahimaaz. Anak ni Ahimaaz si Azarias na ama ni Johanan. Anak naman ni Johanan si Azarias, ang paring naglingkod sa templong itinayo ni Solomon sa Jerusalem. Anak naman ni Azarias si Amarias na ama naman ni Ahitob. Anak ni Ahitob si Zadok na ama ni Salum. Anak ni Salum si Hilkias na ama naman ni Azarias. Anak ni Azarias si Seraya na ama ni Jehozadak. Si Jehozadak ay nakasama ng ipatapon ni Yahweh ang Juda at Jerusalem sa pamamagitan ni Nebukadnezar. Iba pang angkan ni Levi. Ang mga anak ni Levi ay sina Gersom, Kohat at Merari. Anak ni Gersom sina Libni at Simi. Mga anak ni Kohat sina Amram, Izar, Hebron, at Uziel. Ang kay Merari naman ay sina Mahli at Musi. Ito ang mga angkan ng mga Levita, ayon sa kanilang mga magulang. Anak ni Gershon si Libni na ama ni Jahat na ama ni Zima. Anak ni Zima si Joah na ama naman ni Edo, na ama ni Zara na ama ni Jatrai. Anak ni Kohat si Aminadab na ama ni Korah na ama ni Asir. Anak ni Asir si Elkana na ama ni Ebiasap na ama ni Asir. Anak ni Asir si Tahat na ama ni Uriel, ama ni Uzias na ama ni Shaul. Anak naman ni Elkana sina Amasai at Ahimot. Anak ni Ahimot si Elkana na ama ni Zophar na ama ni Nahat. Anak naman ni Nahat si Eliab na ama ni Jeroham na ama ni Elkana na ama ni Samuel. Dalawa ang anak ni Samuel.
Si Joel ang panganay at si Abijah ang pangalawa. Anak ni Merari si Mahli na ama ni Libni na ama ni Simi na ama ni Uza. Anak naman ni Uza si Sima na ama ni Hagya na ama ni Asaya. Ang mga awit sa templo. Ito ang mga lalaking pinamahala ni David sa mga awitin sa templo ni Yahweh mula nang dalhin doon ang kaban ng tipan. Ginampanan nila ito ayon sa mga tuntuning itinakda ang kanilang mga tungkulin sa tabernakulo ng toldang tipanan, hanggang sa itayo ni Solomon ang templo sa Jerusalem. Ito ang mga angkan na nagsipaglingkod. Sa angkan ni Kohat ay kabilang ang tagapangunang si Heman na anak ni Joel na anak ni Samuel. Si Samuel ay anak ni Elkana na apo ni Jeroham na anak ni Eliel na anak ni Toa. Si Toa ay anak ni Zuf na anak ni Elkana na anak ni Mahat na anak ni Amasai. Si Amasai ay anak ni Elkana na anak ni Joel na anak ni Azarias na anak ni Zephanias. Si Zephanias ay anak ni Tahat na anak ni Asir na anak ni Ebiasap na anak ni Korah. Si Korah ay anak ni Izar na anak ni Kohat na anak ni Levi na anak ni Israel. Nasa gawing kanan ni Heman ang ikalawang koro, ang pangkat ng kapatid niyang si Asap na anak ni Berequias na anak ni Simea. Si Simea ay anak ni Mikael na anak ni Baasias na anak ni Malkias. Si Malkias ay anak ni Etni na anak ni Zera na anak ni Adayas. Si Adayas ay anak ni Etan na anak ni Zima na anak ni Simei. Si Simi ay anak ni Jahat na anak ni Gershon na anak ni Levi. Nasa gawing kaliwa naman ni Heman ang angkan ni Merari, sa pangunguna ni Etan na anak ni Quisi na anak ni Abdi na anak ni Malok. Si Malok ay anak ni Hashabias na anak ni Amazias na anak ni Hilkias. Si Hilkias ay anak ni Amzi na anak ni Bani na anak ni Semer. Si Semer ay anak ni Mahli na anak ni Musi na anak ni Merari na anak ni Levi. Ang kanilang mga kapatid na Levita naman ang inatasan sa iba pang gawain sa templo. Ang angkan ni Aaron. Si Aaron naman at ang kanyang mga anak ang nangangasiwa sa pag-aalay sa altar ng mga handog na susunugin at sa altar ng insenso, sa gawain sa dakong kabanal-banalan at sa pagtubo sa kasalanan ng Israel, ayon sa iniutos ni Moises na lingkod ng Diyos. Ito ang mga sumunod pang angkan ni Aaron, si Elizar na ama ni Phinehas na ama naman ni Abiswa, si Buki na ama ni Uzi na ama ni Zerahias, si Merayot na ama ni Amarias na ama ni Ahitob, at si Zadok na ama ni Ahimaaz. Ang mga lungsod ng mga Levita, ang mga lugar na inilaan para sa angkan ni Aaron sa angkan ni Kohat ay ang Hebron sa Juda, at ang mga pastulan sa paligid nito. Sila ang binigyan ng unang bahagi ng lupaing itinalaga para sa mga Levita. Ang mga bukiri naman ng lungsod at mga nayong sakop nito ay ibinigay kay Caleb na anak ni Jephunneh. Ibinigay sa mga sumunod na salinlahi ni Aaron ang mga lungsod kanlungan, ang lungsod ng Hebron, Libna at ang mga pastulan nito, ang Jetir at Estemoa at ang mga pastulan ng mga ito, ang Hilen at Debir at ang mga pastulan ng mga ito, ang Asan at Beth-Semes at ang mga pastulan ng mga ito. Ang ibinigay naman sa lipi ni Benjamin ay ang Jeba, Alemet at Anatot, kasama ang mga pastulan sa paligid nito. 13 lungsod ang nakuha ng kanilang angkan. 10 lungsod ang nakuha ng iba pang angkan ni Kohat mula sa kalahating lipi ni Manases. Buhat sa lipi ni na Isakar, Asher, Neftali at Manases, 13 lungsod lamang sa Bashan ang napunta sa mga anak ni Gershon ayon sa kanilang sambahayan. Sa mga anak ni Merari ayon sa kanilang sambahayan, 12 namang lungsod ang nakuha nila buhat sa mga lipi ni na Ruben, Gad at Zebulun. Ang mga Levita ay binigyan ng mga Israelita ng mga lungsod at mga pastulan. Ang mga lungsod na ito, na mula sa lipi ni na Juda, Simeon at Benjamin, ay napunta sa kanila sa pamamagitan ng palabunutan. May ilan pa sa mga angkan ni Kohat na nagkaroon ng mga lungsod mula sa lupain ni Ephraim. Ang nakuha nila ay ang mga lungsod kanlungan gaya ng Shechem, at ang mga pastulan sa kaburulan ng Ephraim, Gezer, Jokmeam, Beth-horon, Ayalon, at Gatrimon. Mula naman sa kalahating lipi ni Manases, napunta sa iba pang sambahayan ni Kohat ang Aner, at ang mga pastulan nito, at ang Bileam, at ang mga pastulan nito. Mula rin sa kalahating lipi ni Manases, napunta naman sa mga anak ni Gershon ang Golan sa Bashan, at ang Astarot at ang pastulan ng mga ito. Mula sa lipi ni Isakar ay napunta kay Gershon ang Kades, Daberat, Ramot at Anem, at ang pastulan ng mga ito. Mula naman sa lipi ni Asher ay ang Masal, Abdon, Hukoth at Rehob, at ang mga pastulan ng mga ito. Sa lipi ni Neftali ay napunta ang Kades sa Galilea, ang Hamon, ang Kiriataim, at ang mga pastulan ng mga ito. Napunta rin sa iba pang mga angkan ni Merari, na mula sa lipi ni Zebulun ang Rimono at Tabor, at ang pastulan ng mga ito. Sa gawing silangan ng Jordan, sa tapat ng Jericho, napunta rin sa kanila mula sa lipi ni Ruben ang Bezer, Jaza,
Kedemot at Mefaat, at ang pastulan ng mga ito. At mula naman sa lipi ni Gad ay ang Ramot sa Gilead, Mahanaim, Hesbon at Hazer, at ang mga pastulan ng mga ito. Unang Kronika 7, Magandang Balita Biblia. Ang lipi ni Isakar. Ang mga anak ni Isakar ay sina Tola, Pua, Jasub at Simron. Ang mga anak ni Tola ay sina Uzi, Refaya, Jeriel, Jamai, Ibsam at Samuel. Sila'y magigiting na mandirigma at mga pinuno ng kanilang sambahayan ayon sa talaan ng lahi ng kanilang ama. Ang mandirigma nila noong panahon ni David ay umabot sa 22,600. Ang anak ni Uzi ay si Izrahias at ang mga anak naman nito ay sina Mikael, Obadias, Joel at Isaias. Ang limang ito ay mga pinuno rin. Ang kanilang mga angkan ay may 36,000 mandirigma, sapagkat mas marami silang asawa at mga anak na lalaki. Ang mga mandirigma sa lipi ni Isakar ay umaabot sa 87,000. Ang mga lipi ni na Benjamin at Dan. Ang mga anak ni Benjamin ay sina Bela, Biker at Jediel. Sina Esbon, Uzi, Uziel, Jeremot at Iri naman ang mga anak ni Bela. Sila'y mga pinuno ng kanilang sambahayan at pawang mga mandirigma. Ang kanilang mandirigma ay umaabot sa 22,034. Ang mga anak naman ni Beker ay sina Zemira, Jos, Eliezer, Elionai, Omri, Jeremot, Abias, Anatot at Alamet. Sila'y pawang magigiting na mandirigma at pinuno ng kani-kanilang sambahayan. Ang kanilang mandirigma ay umaabot sa 20,200. Ang anak ni Jediael ay si Bilhan. Ang mga anak naman ni Bilhan ay sina Jehus, Benjamin, Aod, Kanaana, Zetan, Tarsis at Ahisahar. Ang magkakapatid na ito ay pawang magigiting na mandirigma at pinuno ng kani-kanilang sambahayan. Ang mandirigma nila'y umaabot sa 17,200. Ang mga Supamita at Hupamita ay buhat sa lahi niya. Ang mga anak ni Dan ay si Husim, at ang angkan ni Aher. Ang lipi ni Neftali. Ang mga anak ni Neftali ay sina Jaziel, Guni, Jezer at Salum. Buhat sila sa lahi ni Bilha. Ito naman ang mga anak ni Manases sa asawa niyang Aramea, Azriel at Makir na ama ni Gilead. Ikinuha ni Makir ng asawa sina Hupim at Supim. Ang pangalan ng kapatid niyang babae ay Maaka. Ang pangalawang anak ni Makir ay si Zelofehad. Babae namang lahat ang anak nito. Si Maaka na asawa ni Makir ay nagkaanak ng lalaki, at ito'y pinangalanan niyang Peres. Ang sumunod ay si Seres. Dalawa naman ang naging anak nito, sina Ulam at Requem. Ang anak ni Ulam ay si Bedan. Ito ang mga angkan ni Gilead na anak ni Makir at apo ni Manases. Ang kapatid niyang babae ay si Hamulikwet na ina ni Ishod, Abiezer at Mahlat. Ang mga anak naman ni Semida ay sina Ahian, Shekem, Likhi at Anyam. Ang lipi ni Ephraim. Ito ang mga sumunod na salinlahi ni Ephraim, si Sutela na ama ni Bered na ama ni Tahat. Si Tahat ang ama ni Elada na ama ni Tahat. Siya ang ama ni Zabad na ama ni Sutela. Anak din niya sina Ezer, at Elad na pinatay ng mga tagagat ng tangkain nilang nakawin ang kawan ng mga taga roon. Matagal itong ipinagluksa ni Ephraim, kaya't inaliw siya ng kanyang mga kapatid. Ngunit naglihi muli ang kanyang asawa, at lalaki naman ang naging anak. Beria ang ipinangalan niya rito, dahil sa kasawiang inabot nila. Nagkaanak pa siya ng isang babae, at pinangalanan niyang Sira. Ito ang nagtayo ng lungsod ng Beth Horon ibaba, ng Beth Horon itaas at ng Uzen Sira. Anak din niya si Refa na anak ni Resef. Anak ni Resef si Tela, at anak naman nito si Tahan na ama ni Ladan. Anak ni Ladan si Amihud na ama ni Elisama. Anak ni Elisama si Nun na ama ni Josue. Ang lupaing sakop nila ay ang Bethel, at sa dakong silangan ay ang Naaran. Sa kanluran naman ay ang Gezer, Shekem at Gaza, kasama ang lahat ng mga bayang nasasakop ng mga ito. Subalit ang Bethsin, Megiddo, Dor at ang mga bayang nasa paligid ng mga ito ay sakop ng lipi ni Manases. Dito nanirahan ang mga angkan ni Josue na anak ni Jacob. Ang lipi ni Asher. Ang mga anak ni Asher ay sina Imna, Isba, Isbay, Berias. Si Sera lang ang babae. Ang mga anak naman ni Berias ay sina Heber, at Malkiel na ama ni Berzabit. Si Heber ang ama ni na Japhlet, Somer, Jotam. Si Swalang ang kapatid nilang babae. Ang mga anak ni Japhlet ay sina Pasak, Bimhal at Asvat. Ang mga anak naman ni Somer ay sina Ahi, Roga, Jehuba at Aram. Ang mga anak ng kapatid niyang si Helem ay sina Zofa, Imna, Seles at Amal. Ang mga anak ni Zofa ay sina Sua, Harnefer, Shual, Beri, Imra, Bezer, Hod,
Samna, Silsa, Itran at Bera. Ang mga anak ni Jeter ay sina Jephyun, Pispa at Ara. Ang mga anak ni Ula ay sina Ara, Haniel at Rizia. Lahat ng ito ay buhat sa lipi ni Asher, na mga pinuno ng kani-kanilang sambahayan, at kilalang mga mandirigma. Ang kawal nila'y umaabot sa 26,000. Unang Kronika 8, Magandang Balita Biblia. Ang lipi ni Benjamin. Si Bela ang panganay na anak ni Benjamin, si Asbel ang pangalawa, at si Ahara ang pangatlo. Ang pang-apat ay si Noha, at si Rafa ang panlima. Ang mga anak naman ni Bela ay sina Adar, Gera, Abihud, Abisua, Naaman, Ahoa, Gera, Sefufan at Huram. Ang mga anak naman ni Ehud ang ginawang pinuno ng mga angkang naninirahan sa Jeba. Ngunit napilitang lumipat sa Manahat sina Naaman, Ahias at Gera na nanguna sa kanila na siya ring ama ni na Uza at Ahihud. Si Saraim ay nagkaanak sa lupain ng Moab, matapos niyang paalisin ang dalawa niyang asawang sina Husim at Baara. Ito ang mga anak niya kay Hods, sina Jobab, Sibia, Mesa, Malkam, Jeus, Satya at Mirma. Ang mga anak niyang ito ay naging mga pinuno ng kani-kanilang sambahayan. Ang mga anak niya kay Husim ay sina Abitob at Elpaal. Ang mga anak ni Elpaal ay sina Eber, Misam at Sem. Si Sem ang nagtatag ng mga lunsod ng Ono at Lod at mga nayon nito. Ang angkan ni Benjamin sa Gat at Ayalon. Anak din ni Elpaal sina Berias at Sema na mga pinuno ng sambahayan sa Ayalon. Sila ang nagpalayas sa mga mamamayan ng Gat. Anak ni Berias sina Ahio, Sasak at Jeremot, sina Zebadias, Arad, Adar, Mikael, Ispa at Joha. Ang angkan ni Benjamin sa Jerusalem at Gibeon, sina Zebadias, Mesulam, Hiski, Heber, Ismerai, Izlia at Jobab ay mga anak naman ni Elpaal. Sina Jakim, Zikri, Zabdi, Elienai, Ziletai, Eliel, Adaya, Beraya at Simrat ay mga anak naman ni Semi. Mga anak naman ni Sasak sina Ispan, Eber, Eliel, Abdon, Zikri, Hanan, Hananias, Elam, Anatotias, Ifdaya at Penuel. Sina Samserai, Seharia, Atalia, Jereshas, Elias at Zikri ay mga anak naman ni Jeroham. Lahat sila ay kabilang sa listahan ng mga angkan bilang pinuno ng sambahayan at mga pinunong nakatira sa Jerusalem. Si Giel ang nagtatag ng bayan ng Gibeon at doon siya nanirahan. Ang asawa niya ay si Maaka. Ang panganay nilang anak ay si Abdon, at ang sumunod ay si Nasor, Kish, Baal, Nadab, Jedor, Ahio, Zikur at Miklot, ama ni Simea. Sila'y nanirahang kasama ng kanilang mga kamag-anak sa Jerusalem, katapat ng iba nilang angkan. Ang angkan ni Haring Saul, Siner naman ang ama ni Kish na ama ni Saul. Anak ni Saul sina Jonathan, Melkiswa, Abinadab at Esbaal. Ang anak ni Jonathan ay si Merib-Baal na ama naman ni Mika. Ang mga anak ni Mika ay sina Piton, Melek, Taria at Ahaz. Anak ni Ahaz si Joada at mga anak naman nito sina Alemet, Azmevet at Zimri na ama naman ni Moza. Anak ni Moza si Binia na ama ni Narafa, Elasa at Azel. Anim ang anak ni Azel, sina Azrikam, Bokru, Ismael, Sirias, Obadias at Hanan. Si Esek na kapatid ni Azel, ay may mga anak din. Ang panganay niya ay si Ulam, at ang mga sumunod ay sina Jeus at Eliphelet. Ang mga anak ni Ulam ay magigiting na mandirigma, at mahuhusay gumamit ng pana. Ang mga anak at apo niya ay umaabot sa 150. Lahat sila'y buhat sa lipi ni Benjamin. Unang Kronika 9, Magandang Balita Biblia. Mga bumalik mula sa pagkabihag sa Babylonia. Ang lahat ng mamamayan ng Israel ay naitala ayon sa kanya-kanyang lipi. Ito ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Israel. Ang mga taga-Juda ay ipinatapon sa Babylonia bilang parusa sa kanilang kasamaan. Ang mga unang bumalik sa kanilang mga lungsod at lupain ay ang mga pari, mga Levita, mga tagapaglingkod sa templo at mga karaniwang mamamayan. May mga angkan sina Juda, Benjamin, Ephraim at Manases na tumira sa Jerusalem. Mga nanirahan sa Jerusalem. Sa angkan naman ni Perez na anak ni Juda, ay si Utai na anak ni Amihud at apo ni Omri. Ang iba pang angkan niya ay sina Imri at Bani. Sa angkan ni Sela, si Asaya ang pinakamatanda, at ang mga anak niya. Sa angkan ni Zera, si Jewel at ang kanyang mga angkan, lahat-lahat ay 690 pamilya. Sa lipi naman ni Benjamin, si Salu, na anak ni Mesulam, na anak ni Hodavias na anak naman ni Asenwa. Si Ibnias na anak ni Jeroham, si Ela, na anak ni Uzi, na anak naman ni Mekri, si Mesulam na anak ni Sephatias, na anak ni Reuel, na anak ni Ibnia,
Ang kabuuan ng kanilang mga angkan ay umaabot sa 956. Lahat sila'y pinuno ng kani-kanilang sambahayan. Ang mga pari sa Jerusalem, sa pangkat naman ng mga pari ay kabilang sina Jedaias, Joyarib at Jakin. Si Azarias na anak ni Hilkias ang pinakapuno sa templo. Ang mga ninuno niya ay sina Zadok, Merayot at Ahitob. Kasama rin si Adaya na anak ni Jeroham at apo ni Pashur na anak ni Malkias. Anak ni Malkias si Masai at apo ni Aidiel. Ito'y anak ni Jazera, na anak ni Mesulam na anak ni Mesilemit na anak ni Immer. Ang mga ito'y pinuno ng kani-kanilang sambahayan, pawang may kakayahan sa paglilingkod sa templo, at ang bilang nila ay umaabot sa 1,760. Ang mga Levita sa Jerusalem. Ito naman ang listahan ng mga Levita. Sa angka ni Merari, ay si Semaya na anak ni Hasub at apo ni Azrikam na anak naman ni Hashabias. Kabilang din sina Bakbakar, Heres at Galal. Si Matanias ay anak ni Mika, na anak ni Zikri, na mula sa angkan ni Asa. Sa angkan ni Jeduthun ay kabilang si Obadias na anak ni Semaya, at apo ni Galal, at si Berequias na anak ni Asa, at apo ni Elkana. Sa mga nayon ng Netofa sila naninirahan. Ang mga bantay sa templo na nanirahan sa Jerusalem. Ang mga bantay sa pinto ng templo ay sina Salum, Akob, Talmon at Ahiman. Ang pinuno nila ay si Salum. Sila ang bantay sa pintong pasukan ng hari sa gawing silangan ng templo, at dating bantay sa kampo ng mga anak ni Levi. Si Salum ay anak ni Kora at apo ni Ebiasap na anak ni Kora. Kasama nila ang iba pang mula sa angkan ni Kora. Sila ang nakakaalam sa pagpasok sa templo, gaya ng kanilang mga ninuno noong sila pa ang namahala sa kampo. Si Phinehas na anak ni Elizar ang tagapamahala nila noon, at pinapatnubayan siya ni Yahweh. Si Zacarias na anak ni Meselemias ang bantay pinto sa toldang tipanan. Ang lahat ng bantay pinto ay umaabot sa 212. Sila'y kabilang sa listahan ng kani-kanilang nayon. Si David at ang propetang si Samuel ang naglagay sa kanila sa tungkuling ito sapagkat sila'y mapagkakatiwalaan. Sila at ang kanilang mga anak ang naging bantay sa pinto ng templo. Sa 4 na panig nito, sa silangan, sa kanluran, sa hilaga, at sa timog ay may mga bantay. Ang mga kamag-anak nila sa mga nayon sa paligid ay dumarating doon tuwing 7 araw upang makatulong nila. Kailangan nilang gawin ito sapagkat ang 4 na Levitang bantay doon ay namamahala rin sa mga silid at kayamanang nasa templo. Doon na sila natutulog sa templo, sapagkat sa kanila ipinagkatiwala ang pangangalaga, pagbabantay niyon. Sila rin ang nagbubukas ng templo tuwing umaga. Ang iba sa kanila ay tagapangalaga ng mga kagamitan sa paglilingkod, sapagkat kailangang bilangin nila yon tuwing gagamitin at ibabalik sa lalagyan. Ang iba na may nangangalaga ng mga kasangkapan, ang iba naman ay sa mga kagamitan sa paglilingkod, tulad ng pinong harina, alak, langis, insenso, at mga pabango. At ang iba pa ang tagatimpla ng mga pabango. Isa sa mga Levita na mula sa angkan ni Kora, si Matitias na panganay ni Salum ang tagagawa ng manipis na tinapay. May ilan pang mula sa angkan ni Kohat ang tagaayos naman sa mga tinapay na handog tuwing araw ng pamamahinga. Ito ang mga pinuno ng mga sambahayang Levita, na umaawit at doon na rin tumitira sa mga silid sa templo. Wala silang ibang gawain, sapagkat kailangang gampanan nila ang kanilang tungkulin araw-gabi. Sila'y mga pinuno ng mga sambahayang Levita, ayon sa angkan at sila'y sa Jerusalem naninirahan. Ang mga ninuno at angkan ni Haring Saul. Doon din tumitira si Jeliel, ang nagtatag ng bayan ng Gibeon. Ang asawa niya ay si Maaka. Ang mga anak nila ay sina Abdon, Zur, Kish, Baal, Ner, Nadab, Jedor, Ahio, Zacarias at Miklot. Si Miklot ang ama ni Semiem, at ng iba pang kamag-anak nilang nakatira sa tapat ng Jerusalem. Si Ner ang ama ni Kish na ama naman ni Saul. Si Saul ang ama ni na Jonathan, Melkiswa, Abinadab at Esbaal. Ang anak ni Jonathan ay si Merib-Baal na ama naman ni Mika. Ang mga anak ni Mika ay sina Piton, Melek, Taria at Ahaz. Si Ahaz ang ama ni Jara, at si Jara naman ang ama ni na Alemet, Azmiv at Zimri. Si Zimri ang ama ni Moza, at si Moza naman ang ama ni Binya na ama ni na Refaya, Elasa at Azel. Ang mga anak ni Azel ay sina Azrikam, Bokru, Ismael, Seraya, Obadias at Hanan. Unang Kronika 10, Magandang Balita Biblia. Ang pagkamatay ni Saul at ng kanyang mga anak, dinigma ng mga Filisteo ang mga Israelita, kaya't ang mga Israelita ay nagsitakas, at marami sa kanila ang namatay sa bundok ng Gilbo. Si Saul at ang kanyang mga anak ay inabutan ng mga Filisteo. Pinatay ng mga Filisteo sina Jonathan, Abinadab at Melkiswa, ang mga anak ni Saul.
Napakatindi ng labanan sa palibot ni Saul. At nang siya'y makita, at panain ng mga manunudla, si Saul ay malubhang nasugatan. Dahil dito, sinabi ni Saul sa tagapagdala ng kanyang mga gamit pandigma, saksakin mo na ako upang hindi na ako abutang buhi ng mga paganong iyan, at paglaruan pa nila. Ngunit tumanggi ito, sapagkat natatakot siyang gawin ito. Kaya't binunot ni Saul ang kanyang espada, at sinaksak niya ang sarili. Nang makita ng tagapagdala na nagpakamatay si Saul, ganoon din ang ginawa nito sa kanyang sarili. Kaya't sabay-sabay na namatay si Saul, ang kanyang 3 anak na lalaki, at lahat ng kanyang mga kamag-anak. Nang makita ng mga Israelitang nasa libis na tumakas na ang hukbo ng Israel, at nang mabalitaang napatay na si Saul at ang mga anak nito, nilisan nila ang kanilang mga bayan at tumakas na rin. Kaya't nang dumating ang mga Filisteo, dito na sila nagkuta. Kinabukasan, nang puntahan ng mga Filisteo ang kanilang mga napatay upang samsaman, natagpuan nila sa bundok ng Gilboa ang bangkay ni Saul at ng 3 niyang anak. Hinubaran nila si Saul, pinugutan ng ulo at kinuha ang kanyang mga gamit pandigma. Pagkatapos, nagpadala sila ng mga sugo sa buong lupain upang ibalita sa mga Filisteo at sa kanilang mga Diyos-Diyosan ang kanilang tagumpay. Ang mga gamit pandigma ni Saul ay dinala nila sa templo ng kanilang mga Diyos-Diyosan, at ang ulo niya ay isinabit nila sa templo ng kanilang Diyos na si Dagon. Subalit nang mabalitaan ng mga taga-Jabes Gilead ang ginawa ng mga Filisteo kay Saul, nagtipon-tipon ang mga magigiting na mandirigma, at kinuha nila ang bangkay ni Saul at ng kanyang mga anak. Dinala nila ang mga ito sa Jabes, at do'y inilibing sa ilalim ng malaking puno. 7 araw silang nag-ayuno bilang pagluluksa. Namatay si Saul sapagkat hindi siya naging tapat kay Yahweh, at sinuway niya ang kanyang mga utos. Sumangguni pa siya sa kumakausap sa espiritu ng namatay na sa halip na kay Yahweh. Kaya siya'y pinatay ni Yahweh, at ibinigay ang paghahari kay David na anak ni Jesse. Unang Kronika 11, Magandang Balita Biblia. Naging hari si David. Ang buong sambayan ng Israel ay nagpunta kay David sa Hebron. Kami ay dugo ng iyong dugo at laman ng iyong laman, sabi nila. Nang panahong hari si Saul, pinangunahan mo ang hukbo ng Israel sa pakikipaglaban, at ibinabalik mo silang muli. Sinabi sa iyo ni Yahweh na iyong Diyos ang ganito, ikaw ang magiging pastol ng aking bayang Israel. Ikaw ang mamumuno sa kanila. Lahat ng pinuno ng Israel ay pumunta sa Hebron, at sa harapan ni Yahweh ay gumawa si David ng kasunduan sa kanila. Binuhusan nila ito ng langis, at itinanghal na hari ng Israel. Kaya't natupad ang sinabi ni Yahweh sa pamamagitan ni Samuel. Ang Jerusalem na nooy tinatawag na Jebus ay sinalakay ni Haring David at ng mga Israelita. Ngunit sinabi sa kanya ng mga Hebuseo na hindi siya makakapasok sa lungsod. Gayunman, pumasok din si David at nakuha nito ang kampo ng Zion, kaya't kilala ngayon ang lugar na yon na lungsod ni David. Bago nila pinasok ito, sinabi ni David, ang unang makapatay ng isang Hebuseo ay gagawin kong pinuno. Ang unang nangahas umakyat sa kampo ay si Joab na anak ni Zeruias. Kaya siya ang ginawang pinakamataas na pinuno ng hukbo. Doon tumira si David sa kampo, kaya tinawag ang lugar na yon na lungsod ni David. Pinalawak niya ang lungsod sa palibot nito mula sa Milo, samantalang itinayong muli ni Joab ang ibang bahagi ng lungsod. Lalong tumatag ang paghahari ni David, sapagkat pinapatnubayan siya ni Yahweh, ang makapangyarihan sa lahat. Ang mga bantog na kawal ni David, ito naman ang mga pinuno ng mga magigiting na tauhan ni David na sa tulong ng buong Israel, ay nagpalakas at nagpatatag ng kanyang kaharian, sa pangako ni Yahweh. Una sa lahat, ay si Jesobeam, isang Hakmonita. Siya ang pinuno ng pangkat na 3, kahit nag-iisa, nakapatay siya ng 300 kaaway sa pamamagitan lamang ng kanyang sibat. Ang pangalawa ay si Elizar, isa sa tinaguriang 3, siya'y anak ni Dodo na isang Ahohita. Si Elizar ang kasama ni David sa Pasdamim nang mapalaban sila sa mga Filisteo, sa isang bukid ng Sebada. Natakot noon ang mga Israelita, at sila'y tumakas. Ngunit tumayo si Elizar sa gitna ng bukid at nakipaglaban. Sa ginawang ito, napatay niya ang mga Filisteo at nagtagumpay sa tulong ni Yahweh. Minsan, nang ang mga Filisteo ay nagkakampo sa kapatagan ng higante, 3 sa 30 mga pinuno ng Israel ang bumaba sa kampo ni David, malapit sa yungib ng Adullam. Nooy nasa isang kuta si David, nasakop naman ng isang pangkat ng mga Filisteo ang Bethlehem. Minsan ay buong pananabik na nasabi ni David, may magbigay sana ng tubig sa akin mula sa balon sa tabi ng pintuang papasok sa Bethlehem. Nang marinig ito, sumugod agad ang 3 magigiting na kawal, lumusot sa hanay ng mga Filisteo, at kumuha nga ng tubig. Ngunit hindi ito ininom ni David. Sa halip, ibinuhos niya ito bilang handog kay Yahweh.
Sinabi niya, hindi ko maiinom ito sapagkat para ng dugo nila ang aking ininom. Buhay ang itinaya nila sa pagkuha nito. Ito ang isa sa mga kagitingang ginawa ng tatlo. Si Abisai na kapatid ni Joab ay nakapatay ng 300 kaaway sa pamamagitan ng sibat, kaya lalo siyang kinilala ng bantog na 30 na kanyang pinamumunuan. Siya ang pinakamatapang sa 30, kaya naging pinuno ng mga ito. Ngunit hindi niya napantayan ang 3 mandirigma. Kabilang din sa mga kinilalang kawal si Benayas na anak ni Joyadang taga-Kabzeel. Siya naman ang pumatay sa 2 mandirigma sa Moab, at lumusong sa balon minsang taglamig at pumatay sa leong naroon. Siya rin ang pumatay sa higanteng Egyptyo, na 2.5 metro ang taas, at may armas na isang sibat na ang hawakan, ay napakalaki. Sinagupan niya ito na ang hawak lamang niya ay batuta, ngunit naagaw niya ang sibat. Ito na rin ang ginamit niya sa pagpatay sa higante. Dahil sa mga ginawang ito, siya'y nakilala rin, tulad ng 3. Nangunguna siya sa 30, ngunit hindi rin niya nahigitan ang kagitingan ng 3. Siya ang ginawa ni David na pinuno ng kanyang mga bantay. Ito pa ang ilan sa mga magigiting na kawal ni David. Asahel, kapatid ni Job Elhanan, anak ni Dodo na mula sa Bethlehem Samot na taga-Harod Heles na taga-Pelet-ira. Anak ni Ikes na taga-Teko Abiezer, na taga-Anatot Sibekay na taga-Husa Ilay na taga-Aho Maharai na taga-Netophahelb. Anak ni Baanan na taga-Netofarin Itay. Anak ni Ribai na taga-Gibea sa Benjamin Benayas na taga-Piraton Huray na mula sa kapatagan ng Gaas Abiel, na taga-Arba Azmivet, na taga-Bahurim Eliaba, na taga-Saalbon. Hasem na taga-Gizon Jonathan, anak ni Sage na taga-Arar Ahiam, anak ni Sakar na taga-Arar din Elifal. Anak ni Orhefer na taga-Mikwera Ahias na taga-Pelon Hezro, na taga-Carmel na Aray. Anak ni Esbai Joel, kapatid ni Nathan Mibhar. Anak ni Hagri-Zelek na taga-Ammon na Aray na taga-Berot, tagadala ng sandata ni Joab Ira, at Gareb na taga-Jeter, Urias na Heteo Zabad, anak ni Anlay Adina, anak ni Siza na isang pinuno sa angkan ni Ruben, at may sariling pangkat ng 30 tao Hanan, anak ni Maaka Joshaphat na taga-Mitan Uzias na taga-Asterot Samah at Giel, mga anak ni Hotam na taga-Aror Jediel at Joha, mga anak ni Simi na taga-Tiz Eliel na taga-Mahava Jeribay, at Josavia, mga anak ni Elnam Itma na taga-Mob Eliel, Obed, at Jasael na mga taga-Zoba. Unang Kronika 12, Magandang Balita Biblia. Ang mga unang tagasunod ni David mula sa lipi ni Benjamin. Narito ang mga lalaking pumunta sa Siklag at sumama kay David noong siya ay nagtatago kay Saul. Sila'y kilalang mandirigma, kaliwat kanan kung gumamit ng pana, at asintado sa tirador. Sa lipi ni Benjamin mula sa angkan ni Saul, si Ahiezer, ang pinakapinuno, at si Jos ang pangalawa, parehong anak ni Sema na taga-Gibea, sina Jeziel at Pelet na mga anak ni Azmavet, sina Beraka, at Jehu na parehong taga-Anatot, si Ismayas, na taga-Gibeon, isa sa mga pinuno ng 30, sina Jeremias, Jahaziel, Johanan at Jozabad na mga taga-Gedera, sina Eluzai, Jerimot, Bilias, Semarias at Sefesias na taga-Haruf, sina Elkana, Isayas, Azarel, Jozer at Jesobiam na buhat sa angkan ni Kora, sina Jokla at Zebadias na mga anak ni Jeroham na taga-Gedor. Ang mga tagasunod ni David mula sa lipi ni Gad. Sa lipi ni Gad, ang sumama kay David ay mga mahusay na mandirigma at sanay sa paggamit ng sibat at kalasag. Mababagsik na parang leon at kung kumilos ay simbilis ng mga usa sa bundok. Ang pinakapinuno nila ay si Eser, at ang iba pa ayon sa pagkakasunod-sunod ay sina Obadias, Eliab, Mismana, Jeremias, Atay, Eliel, Johanan, Elzabad, Jeremias at Makbanay. Ang mga ito'y mga opisyal ng hukbo na ang pinakamaliit na pinapamahalaan ay hindi babab sa 100 at ang pinakamalaki ay 1,000. Sila ang tumawid sa ilog Jordan ng unang buwan na ito'y umaapaw at naging dahilan ng paglikas ng mga taong naninirahan sa silangan at kanluran ng kapatagan doon. Ang mga tagasunod ni David mula sa mga lipi ni Benjamin at Juda. May iba pang mga tauhan mula sa mga lipi ni Benjamin at Juda na sumama na rin kay David. Ang mga ito'y sinalubong ni David na nagsasabing, "Kung naparito kayo bilang mga kaibigan, tatanggapin ko kayo. Ngunit kung mga kaaway, kahit wala pa akong nagagawang karahasan, hatulan nawa kayo ng Diyos ng aming mga ninuno." Noon din si Amasai na pinuno ng 30 ay kinasihan ng Espiritu ng Diyos at nagsabi, "Kami sa iyo, O David, kami ikakampi mo, anak ni Jess. Kapayapaan naway sumaiyo at sa mga kapanalig mo, sapagkat Diyos ang iyong katulong." Malugod silang tinanggap ni David at ginawa silang mga pinuno sa kanyang hukbo.
Ang mga tagasunod ni David mula sa lipi ni Manases. Mayroon ding mula sa lipi ni Manases na nakiisa kay David ng kanilang sasalakayin si Saul, kasama ng mga Filisteo. Hindi na natuloy ang pagtulong niya sa mga Filisteo, sapagkat hindi nagtiwala sa kanya ang mga pinuno nito. Siya'y pinaalis at sinabi, malalagay lamang sa panganib ang ating buhay, sapagkat tiyak na kay Saul pa rin papanig ang taong iyan. Nang bumalik na si David sa Ziklag, dumating nga sa kanya ang mga tauhan mula sa lipi ni Manases. Ito'y sina Adna, Jozabad, Jediel, Mikel, Jozabad, Eliu at Ziletai. Bawat isa sa kanila'y pinuno ng 1,000 kawal. Malaki ang naitulong nila kay David at sa kanyang mga tauhan, sapagkat sanay silang mandirigma. Ang mga ito'y ginawa niyang mga opisyal sa kanyang hukbo. Araw-araw, may dumarating kay David upang tumulong, kaya't nakabuo siya ng napakalaking hukbo. Ang listahan ng hukbo ni David, ito ang bilang ng mga kawal na nagpunta kay David sa Hebron upang ilipat sa kanya ang pagiging hari ni Saul ayon sa pangako ni Yahweh, Juda. 6,800 na mahuhusay gumamit ng sibat at kalasad, Simeon. 7,100 na mga kilala sa tapang at lakas, Levi. 4,600, Aaron sa pamumuno ni Joyada, 3,700. Zadok kasama ang 22 pinuno ng kanilang angkan, Benjamin, lipi ni Saul, 3,000, karamihan sa kanila'y nanatiling tapat sa angkan ni Saul, Ephraim. 20,800 matatapang at kilala sa kanilang sambayanan, kalahating lipi ni Manases, 18,000 na pinapunta upang gawing hari si David, Isakar. 200 mga pinuno kasama ang mga angkang kanilang pinamumunuan. Ang mga ito'y marunong humula ng panahon at nagpapasya kung ano ang hakbang na gagawin ng bansang Israel, Zebulun. 50,000 kawal na bihasa sa labanan at sanay sa lahat ng uri ng sandata, Neftali. 1,000 pinuno at 37,000 kawal na armado ng kalasag at sibat, Dan. 28,600 kawal na sanay sa labanan, Asher. 40,000 kawal na handa na sa labanan, mula naman sa lipi ni Ruben, Gad at kalahating lipi ni Manases na nasa ibayo ng Jordan. 120,000 armado at bihasa sa lahat ng uri ng sandata. Ang lahat ng ito ay handang makipagdigma, at nagpunta sa Hebron na iisa ang layunin, gawing hari ng Israel si David. 3 araw silang kumain at uminom na kasama ni David sapagkat sila ipinaghanda roon ng kanilang mga kababayan. Maging ang mga taga-kalapit bayan ng Isakar, Zebulun at Neftali, ay nagdala sa kanila ng pagkain. Dumating sila roon na dala ang mga asno, kamelyo, bisiro at toro, at sari-saring pagkain tulad ng harina, igos, mga kumpol ng tinuyong ubas, alak, langis, mga toro at tupa. Nagkaroon ng malaking pagdiriwang sa buong Israel. Unang Kronika 13, Magandang Balita Biblia. Ang kaba ng tipan ay kinuha sa lungsod ng Jerim. Sumangguni si David sa mga pinuno ng mga pangkat ng libo-libo at daan-daang kawal. Sinabi niya sa buong sambayanan ng Israel, kung sumasang-ayon kayo, at kung ito'y ayon sa kalooban ni Yahweh na ating Diyos, anyayahan natin dito ang mga kapatid nating wala rito, pati ang mga pari, at mga Levitang nasa mga lungsod na may pastulan. Pagkatapos, kunin nating muli ang kaba ng tipan na napabayaan natin noong panahon ni Saul. Sumang-ayon ang lahat sa magandang panukalang ito. Kaya tinipon ni David ang mga Israelita mula sa Sihor sa Ehipto, hanggang sa pasukan ng Hamat upang kunin sa lungsod ng Jerim ang kaban ng tipan at dalhin sa Jerusalem. Pumunta silang lahat sa Baala papuntang lungsod ng Jerim sa Juda upang kunin ang kaban ng tipan ng Diyos na si Yahweh, na nakaluklok sa trono sa ibabaw ng mga kerubin. Pagdating nila sa bahay ni Abinadab, isinakay nila ang kaban ng tipan sa isang bagong kariton na inaalalayan ni Uza at Ahio. Si David at ang buong Israel ay sumasayaw at umaawit sa saliw ng tugtugan ng mga lira, alpa, tamburin, pumpiyang at trompeta. Ngunit pagsapit nila sa gikan sa Kidon, natisod ang mga bakang humihila sa kariton, kaya't hinawakan ni Uza ang kaban ng tipan upang hindi mahulog. Dahil dito, nagalit sa kanya si Yahweh, kaya't namatay siya noon din. Nagalit si David dahil pinarusahan ng Diyos si Uza, kaya't ang lugar na iyon ay tinawag na Perez Uza mula noon. Subalit natakot rin si David sa Diyos, kaya't nasabi niya, paano kung ngayon iuwi ang kaban ng tipan? Sa halip na iuwi ito sa Jerusalem, dinala niya ang kaban sa bahay ni Obed-Edom na taga-lungsod ng Gat. 3 buwan doon ang kaban, at pinagpala ni Yahweh ang sambahayan ni Obed-Edom, pati na ang lahat ng kanyang ari-arian. Unang Kronika 14, Magandang Balita Biblia. Ang mga ginawa ni David sa Jerusalem. Si Hiram na hari ng Tiro ay nagpadala ng mga sugo kay David.
Binigyan niya si David ng mga kahoy na cedar, at nagsugo rin siya ng mga kantero at karpintero upang gumawa ng palasyo para kay David. Dito nabatid ni David na pinagtibay na ni Yahweh ang pagiging hari niya sa Israel, at ang kanyang kaharian ay pinasagana alang-alang sa bayang Israel. Dinagdagan pa ni David ang kanyang mga asawa sa Jerusalem at nagkaanak siya ng marami. Ito ang mga anak niya na isinilang sa Jerusalem, sina Samua, Sobab, Natan, Solomon, Ibhar, Elisua, Elpelet, Noga, Nefeg, Jafia, Elisama, Bilyada, at Eliflet. Ang tagumpay laban sa mga Filisteo. Nang mabalitaan ng mga Filisteo na si David ay itinanghal ng hari sa buong Israel, lumusob sila upang hanapin si David. Nalaman ito ni David kaya't hinarap niya ang mga Filisteo. Unang sinalakay ng mga Filisteo ang libis ng Rephaim. Itinanong ni David sa Diyos, lalabanan ko po ba ang mga Filisteo? Magtatagumpay po ba ako laban sa kanila? Humayo ka, sagot ni Yahweh, pagtatagumpayin kita laban sa iyong mga kaaway. Kaya't sinalakay niya ang mga Filisteo sa Baal-perazim, at natalo niya ang mga ito. Sinabi ni David, kinasangkapan ako ng Diyos, upang lupigin ang mga kaaway na parang dinaanan ng rumaragasang baha. Ito ang dahilan kung bakit tinawag ang lugar na yon na Baal-perazim. Naiwan doon ng mga kaaway ang kanilang mga Diyos-Diyosan, at iniutos ni David na sunugin ang mga ito. Sumalakay muli sa libis ang mga Filisteo. Dahil dito, muling nagtanong sa Diyos si David. Sinabi sa kanya, huwag mo silang sasagupain ng harapan. Lumibot ka, at doon ka sumalakay sa may likuran, sa tapat ng mga puno ng balsam. Kapag narinig mo ang mga yabag sa itaas ng mga puno, sumalakay ka na, sapagkat pinangungunahan ka ng Diyos, upang wasakin ang hukbo ng mga Filisteo. Ganoon nga ang ginawa ni David at naitaboy niya ang mga Filisteo, mula sa Gibeon hanggang Gezer. Naging tanyag si David sa buong lupain, at ginawa ni Yahweh na matakot kay David ang lahat ng mga bansa. Unang Kronika 15, Magandang Balita Biblia. Inilipat sa Jerusalem ang Kaban ng Tipan. Nagpagawa si David para sa kanyang sarili ng maraming bahay sa Jerusalem. Naghanda rin siya ng isang lugar para sa Kaban ng Tipan, at nagpatayo ng isang tolda para rito. Sinabi niya, walang maaaring bumuhat sa Kaban ng Tipan ng Diyos maliban sa mga Levita, sapagkat sila ang pinili ni Yahweh upang magdala ng kanyang kaban, at maglingkod sa kanya habang panahon. Pagkatapos, tinipon ni David sa Jerusalem ang buong Israel, upang dalhin ang Kaban ng Tipan sa lugar na inilaan para dito. Tinipon din niya ang mga mula sa angkan ni Aaron at ang mga Levita, sa angkan ni Kohat, si Uriel, at ang 120 kamag-anak na pinamumunuan niya, sa angkan ni Merari, si Asayas at ang pinamumunuan niyang 220 mga kamag-anak, sa angkan ni Gershon, ay si Joel, at ang 130 kasama niya, sa angkan ni Elizaphan. Si Semayas at ang 200 mga kamag-anak na kanyang pinamumunuan, sa angkan ni Hebron, si Eliel, at ang 80 kamag-anak niya, at sa angkan ni Uziel. Si Aminadab at ang pinamumunuan niyang 112 mga kamag-anak. Ipinatawag ni David ang mga paring sina Zadok, at Abiatar, at ang mga Levitang sina Uriel, Asayas, Joel, Semayas, Eliel, at Aminadab. Sinabi niya sa kanila, kayo ang mga pinuno ng angkan ng mga Levita. Linisin niyo ang inyong sarili pati ang inyong mga kapatid at dalhin niyo ang Kaban ng Tipan ni Yahweh, ang Diyos ng Israel sa lugar na inihanda ko para dito. Dahil hindi namin kayo kasama ng unang buhatin ito, nagalit ang Diyos nating si Yahweh, sapagkat hindi namin ginawa ang ayon sa ipinag-uutos niya. Kaya nilinis ng mga pari at ng mga Levita ang kanilang sarili, upang dalhin ang Kaban ng Tipan ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Pinasan ito ng mga Levita sa pamamagitan ng mga kahoy na pambuhat, ayon sa iniutos ni Yahweh, sa pamamagitan ni Moises. Inutusan din ni David ang mga pinunong Levita, na pumili ng mga kapwa nila Levita, upang umawit at tumugtog ng lira, alpa, at pumpiyang. Kaya kinuha nila si Heman na anak ni Joel, si Asaph na anak ni Berekyas, sa angkan ni Merari, si Etan, anak ni Kusayas. Sa pangalawang hanay ng mga awit at manunugtog ay pinili nila sina Zacarias, Jaazael, Semiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Benayas, Maasyas, Matitias, Eliflehu, Miknias at sina Obed-Edom at Giel, mga bantay sa pinto. Sina Heman, Asaph at Etan ang pinili nilang tumugtog ng pumpiyang. Sina Zacarias, Eziel, Semiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Maasyas at Benayas ang tutugtog ng mga lirang mataas ang tono. At sina Matitias, Eliflehu, Miknias, Obed-Edom, Giel at Azazias naman ang sa mga lirang mababa ang tono. Ang kukumpa sa pagtugtog ay si Kenanias, pinuno ng mga manunugtog na Levita,
sapagkat siya ang sanay sa gawaing ito. Sina Berequias at Elkana, kasama sina Obed-Edom at Jehias, ay ang mga bantay sa pinto sa kinalalagyan ng kaban. Ang ihip naman ng mga trompeta sa harap ng kaban ng tipan, ay ang mga paring sina Sebanias, Joshaphat, Nathanael, Amazias, Zacarias, Benaias at Eliezer. Dinala sa Jerusalem ang kaban ng tipan. Pagkatapos, si David, ang pinuno ng Israel, at ang mga pinuno ng libu-libong kawal ay masayang nagpunta sa bahay ni Obed-Edom upang kunin ang kaban ng tipan ni Yahweh. Sa tulong ng Diyos, nadala ng mga Levita ang kaban ng tipan, kaya't sila'y naghandog ng 7 toro at 7 tupang lalaki. Si David ay nakasuot ng kamisetang yari sa magandang telang lino, gayon din ang mga Levitang may dala sa kaban, ang mga manunugtog at si Kenanias, ang pinuno ng mga manunugtog. Suot din ni David ang isang ephod na lino. Ang buong Israel ay kasama ng kunin ang kaban ng tipan ni Yahweh. Sila'y nagsisigawan sa galak, hinihipan ang tambuli at trompeta, at tinutugtog ang pumpiyang, lira at alpa. Habang ipinapasok sa lungsod ni David ang kaban ng tipan, si Michal, anak na babae ni Saul ay dumungaw sa bintana. Nang makita niyang si David ay nagsasayaw sa tuwa, siya ay labis na nainis. Unang Kronika 16, Magandang Balita Biblia. Ang kaban sa loob ng tolda. Ipinasok nila ang kaban ng tipan sa toldang inihanda ni David para dito. Nag-alay sila ng mga handog na susunugin at handog pangkapayapaan sa harapan ng Diyos. Matapos makapaghandog, binasbasan ni David ang mga tao sa pangalan ni Yahweh, at binigyan niya ang bawat Israelita ng tinapay, karne, at bibingkang may pasas. Naglagay rin siya ng ilang Levita na maglilingkod sa harap ng kaban ng tipan ni Yahweh, upang manalangin, magpasalamat, at magpuri kay Yahweh na Diyos ng Israel. Si Asaph ang pinuno at ang mga katulong niya ay sina Zacarias, Jeiel, Semiramot, Jehiel, Matitias, Eliab, Benaias, Obed-Edom, at Jeiel. Ang tinutugtog nila'y mga alpa at lira, at ang kay Asaph naman ay pumpiyang. Ang mga paring sina Benaias at Jahaziel ang tumutugtog ng mga trompeta araw-araw sa harap ng kaban ng tipan ng Diyos. Nang araw na yon, iniatas ni David kay Asaph, at sa mga kasama nito ang tungkol sa pag-awit ng pasasalamat kay Yahweh. Ang awit ng papuri, magpasalamat kay Yahweh, tumawag sa kanyang pangalan, ang lahat ng gawa niya sa lahat ay ipaalam. Umawit ng pagpupuri at siya ay parangalan, ang kahangahangang gaway ibalita kahit saan. Dapat kayong magalak, sapagkat kayo'y kanyang bayan, ang lahat ng sumasamba sa kanya ay magdiwang. Lumapit kayo kay Yahweh upang tulong niya'y hingin, sa tuwi na iparangalan siya at sambahin. Inyong alalahanin ang mga kamangha-mangha niyang gawa, ang matuwid na paghatol at gawang kahanga-hanga. Mga supling ni Abraham na kanyang lingkod, ang mga hinirang niya na mga anak ni Jacob. Si Yahweh ang ating Diyos, nasa buong mundo ang kanyang mga utos. Tipan niyang walang hanggay hindi niya lilimutin, kahit libong salinlahi ito'y kanyang tutuparin. Ang ginawa niyang tipan kay Abraham, pinagtibay kay Isaac ang pangakong sinumpaan. Kay Jacob ibinigay, pinagtibay na kautusan, walang hanggang tipan sa Israel. Ito ang nilalaman, ang lupain ng Kanaan sa iyo nakalaan. Ito'y isang pamana ko sa iyo at sa iyong angkan. Nang sila ay kakaunti pa at walang halaga, nang ibang bayan sila't sa Kanaan nakitira. Sa maraming bansa sila'y natatagpuan, nagpalipat-lipat sa iba't ibang kaharian. Di hinayaan ng Diyos sila'y alipinin, mga hari ibinala ang huwag silang apihin. Sabi niya, huwag sasaktan ang bayan kong hinirang, ang mga propeta ko ay iyong igalang. Umawit ka kay Yahweh, buong sanlibutan, ipahayag araw-araw, bigay niyang kaligtasan. Ipahayag sa mga bansa kanyang kaluwalhatian. Sabihin sa mga tao gawa niyang makapangyarihan. Si Yahweh ay dakila at karapat-dapat papurihan, siya ay higit sa mga Diyos ng buong sanlibutan. Ang Diyos ng mga bansa ay mga Diyos-Diyosan lamang, ngunit si Yahweh ang lumikha ng buong kalangitan. Kanya ang kaluwalhatian at karangalan, lakas at kagalakan nasa kanyang tahanan. Si Yahweh ay purihin ng lahat ng mga bansa, dapat siyang kilalanin na marangal at dakila. Kilalanin ng lahat maluwalhati niyang pangalan, bawat isa'y lumapit at siya ay handugan. Sambahin si Yahweh sa diwa ng kabanalan, sa harap niya ay gumalang ang lahat ng mga bansa. Ang sandigan ng daigdig ay matibay niyang ginawa, magalak ang kalangitan, ang daigdig ay matuwa. Si Yahweh ay naghahari, ganito ang ibalita. Magpuri ang karagatan at ang lahat ng naroon, ang lahat sa kabukira ay magpuri kay Yahweh. Umawit ang mga punong kahoy na nasa kagubatan sa pagdating ni Yahweh, upang lahat ay hatulan. Purihin si Yahweh, sa kanyang kabutihan, pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Sabihin ding, iligtas mo kami,
O Diyos ng aming kaligtasan, tipunin mo kami ngayon at iligtas sa kalaban, upang aming pasalamatan ang banal mong pangalan at purihin ka sa iyong kaluwalhatian. Purihin si Yahweh, ang Diyos ng Israel, purihin siya ngayon at magpakailanman. Pagkatapos, ang buong bayan ay sumagot ng Amen, at nagpuri kay Yahweh. Ang pananambahan sa Jerusalem at Gibeon, si Asaph at ang kanyang mga kamag-anak, ay inatasan ni David na mga siwa sa pagsambang idinaraos araw-araw sa lugar na kinalalagyan ng kaban ng tipan. Si Obed-Edom kasama ang 68 kamag-anak niya ang tutulong sa kanila. Si Obed-Edom na anak ni Jeduthun at si Hosa naman ang magbabantay sa pinto. Inatasan naman ni David si Zadok, at ang mga kamag-anak nitong pari na maglingkod sa tabernakulo ni Yahweh sa burol ng Gibeon. Umaga't gabi, ayon sa nakasulat sa kautusan ni Yahweh para sa Israel, patuloy silang nag-aalay ng mga handog na susunugin sa altar. Kasama nila roon sina Heman at Jeduthun, at iba pang pinili upang magpasalamat kay Yahweh, sapagkat pag-ibig niya ay tunay at laging tapat kailanman. Silang dalawa ang tumutugtog ng trompeta at pompiyang, at iba pang uri ng panugtog na pansaliw sa mga awiting ukol sa Diyos. Ang mga anak naman ni Jeduthun ang ginawang bantay sa pintuan. Pagkatapos, nagsiuwian na ang mga tao. Si David ay umuwi na rin upang makapiling ang kanyang pamilya. Unang Kronika 17, Magandang Balita Biblia. Ang mensahe ni Nathan kay David. Nang si Haring David ay nakatira na sa kanyang palasyo, sinabi niya kay Propeta Nathan, ang tahanan ko ay yari sa Cedar, samantalang nasa isang tolda lamang ang kaban ng tipan ni Yahweh. Sinabi ni Nathan, gawin mo ang inaakala mong mabuti, sapagkat ang Diyos ay kasama mo. Ngunit nang gabi ring iyon, sinabi ni Yahweh kay Nathan, umunta ka kay David na aking lingkod at sabihin mong hindi siya ang magtatayo ng templo para sa akin. Sapagkat mula nang ilabas ko ang Israel mula sa Ehipto, hanggang sa araw na ito ay hindi pa ako nanirahan sa isang templo. Ang tahanan ko ay toldang palipat-lipat. Gayunman, kahit saan ako magpunta kasama ang bayang Israel, wala isa man sa mga hukom na inilagay kong tagapanguna ang sinumbatan ko o pinaghanapan man lang kung bakit hindi ako ipinagpatayo ng templong yari sa Cedar. Sabihin mo kay David na aking lingkod na ipinapasabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Inalis kita sa pagpapastol ng mga tupa upang pamunuan ang aking bayang Israel. Sinamahan kita saan ka man pumaroon, at sa harapan mo'y pinuksa ko ang iyong mga kaaway. Ang pangalan mo'y mapapabilang sa mga dakilang tao sa daigdig. Bibigyan ko ang Israel ng sariling lupain, at hindi na sila pahihirapan ni gagambalain man ng masasamang tao, gaya ng nangyari sa kanila nang unang maglagay ako ng mga hukom sa aking bayang Israel. Papasukuin kong lahat ang iyong mga kaaway at patatatagin ko ang iyong angkan. Pagkamatay mo, isa sa mga anak mong lalaki ang hahalili sa iyo bilang hari, at patatatagin ko ang kanyang kaharian. Siya ang magtatayo ng aking templo at magiging walang katapusan ang kanyang paghahari. Ako'y kanyang magiging ama, at siya'y aking magiging anak. Hindi magbabago ang aking pag-ibig sa kanya, di tulad ng ginawa ko sa sinundan mo. Siya ang pamamahalain ko sa aking bayan at kaharian habang panahon. Mananatili magpakailanman ang kanyang trono. Sinabi ni Nathan kay David ang lahat ng narinig at nakita niya sa pangitain. Ang panalangin ni David, dumulog si Haring David kay Yahweh sa toldang tipanan at sinabi, Panginoong Yahweh, ako at ang aking sambahayan ay di karapat-dapat sa mga kabutihang ginawa mo na sa amin. Ang kabutihang ito'y patuloy mo pang dinaragdagan, at ngayon ay may pangako ka pa sa aking susunod na salinlahi. Panginoong Yahweh, itinuturing mo pa ako ngayon na isa sa mga dakilang tao. Sa ganitong pagpaparangal mo sa akin, ano pa ang masasabi ko? Higit mo akong kilala bilang iyong lingkod, alang-alang sa akin na iyong lingkod, at ayon sa iyong kalooban, ipinahayag mo ang mga dakilang bagay na ito. Wala kang katulad, O Yahweh. Wala kaming kilalang Diyos na tulad mo. Mayroon bang bansa sa daigdig na maitutulad sa Israel? Tinubos mo siya sa pagkaalipin upang maging bayan mo. Nakilala ng marami ang iyong pangalan dahil sa ginawa mong mga kababalaghan. Pinalayas mo ang mga bansang dinatnan ng bayan mong ito na inilabas mo sa Ehipto. Yahweh, tinanggap mo ang bayang Israel upang maging iyo magpakailanman, at kinilala ka namang Diyos nila. Kaya pagtibayin mo ang iyong sinabi tungkol sa iyong lingkod, at patatagin magpakailanman ang kanyang angkan. Kung magkagayon, kikilalanin ang iyong pangalan at dadakilain ng mga tao. At sasabihin nila, si Yahweh ang makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng Israel. Patatatagin mo ang paghahari ng angkan ng iyong lingkod na si David. Ikaw na rin ang naghayag sa akin ng iyong pangakong patatatagin ang aking sambahayan, kaya malakas ang loob kong hilingin ito sa iyo.
ikaw, Yahweh, ay Diyos, at ang mga dakilang pangakong ito'y ginawa mo para sa iyong lingkod. Kaya basbasan mo nawa ang angkan ng iyong lingkod upang magpatuloy ito sa iyong harapan magpakailanman, sapagkat ang pinagpapala mo ay pinagpapala magpakailanman. Unang Kronika 19, Magandang Balita Biblia. Nilupig ni David ang mga Ammonita at mga taga-Aram. Hindi nagtagal at namatay si Nahas na hari ng mga Ammonita. Ang anak niyang si Hanun ang humalili sa kanya. Sinabi ni David, napakabuti sa akin ni Nahas. Kailangang kaibiganin ko rin ang kanyang anak. Kaya nagpadala siya ng mga sugo upang ipahatid ang kanyang pakikiramay kay Hanun sa pagkamatay ng ama nito. Pagdating ng mga sugo, sinabi kay Hanun ng mga prinsipe ng Ammon, naniniwala ka bang ipinadala ni David ang mga sugong ito upang parangalan ang iyong ama? Hindi kaya naparito ang mga yan bilang mga espiya, at upang malaman kung paano sasakupin ang ating bansa. Dahil dito'y ipinahuli ni Hanun ang mga sugo ni David, pinaahitan ng balbas, at ginupit ang kanilang kasuotan, at pinauwing nakahubo. Ngunit nahihiya silang umuwi. Nang malaman ni David ang nangyari, iniutos niyang salubungin ang mga ito, at ipinagbilin na sa Jericho muna pansamantalang manatili hanggang hindi tumutubo ang kanilang balbas. Alam ng mga Ammonita na ang ginawa nila ay ikagagalit ni David, kaya nagpadala si Hanun ng 35,000 kilong pilak sa Mesopotamia, Syria, Maaka at Soba upang umupa ng mga karwahe at mga ngabayo sa mga lupaing iyon. Nakakuha sila ng 32,000 karwahe at nakasama pati ang hari ng Maaka, ang kanyang hukbo. Doon sila nagkampo sa tapat ng Medeba. Dumating din ang mga Ammonita mula sa kani-kanilang mga lungsod at humanda rin sa paglaban. Nang malaman ito ni David, pinalabas niya ang kanyang mga mandirigma sa pangunguna ni Joab. Lumabas ang mga Ammonita at humanay sa mga pasukan ng lungsod samantalang ang kanilang mga haring kakampi ay humanay naman sa kapatagang malapit doon. Nang makita ni Joab na dalawang pangkat ang kaaway nila, at nanganganib sila sa unahan at likuran, nagdalawang pangkat din sila. Pumili siya ng matatapang na mga Israelita, at pinaharap sa mga taga-Syria. Ang mga iba naman na pinangunahan ng kapatid niyang si Abisai, ay pinaharap sa mga Ammonita. Sinabi niya rito, kung matatalo kami ng mga taga-Syria, tulungan mo kami. Kung kayo naman ang matatalo ng mga Ammonita, tutulungan namin kayo. Kaya lakasan ninyo ang inyong loob. Lalaban tayo ng buong tapang alang-alang sa ating mga kababayan, at sa mga lungsod ng ating Diyos. Mangyari nawa ang kalooban ni Yahweh. Nang magsagupa ang pangkat ni Joab at ang mga taga-Syria, napatakbo nila ang mga ito. Nang makita ng mga Ammonita ang nangyari, pati sila'y umurong papuntang lungsod. Hinabol naman sila ng pangkat ni Abisai. Pagkatapos, bumalik na si Joab sa Jerusalem. Nang makita ng mga taga-Syria na wala silang kalaban-laban sa Israel, humingi sila ng tulong sa mga kasamahan nila sa ibayo ng ilog Euphrates. Tumulong naman ang pangkat na pinamumunuan ni Sophak, pinuno ng hukbo ni Hadadezer. Agad namang ibinalita ito kay David, at noon di inihanda niya ang buong hukbo ng Israel. Tumawid sila sa Jordan at humanda sa pakikipaglaban. Sinalakay sila ng mga taga-Syria, ngunit napaurong na naman ito ng hukbo ng Israel. Nakapatay sila ng 7,000 na kakarwahe, at 40,000 kawal na lakad kasama ang kanilang pinuno na si Sophak. Nang matalo ng Israel ang mga haring kakampi ni Hadadezer, sumuko ang mga ito, nakipagkasundo kay David at nagpasakop sa kanya. Mula noon, ayaw nang tumulong ng mga taga-Syria sa mga Ammonita. Unang Kronika 20, Magandang Balita Biblia. Pinarusahan ang mga Ammonita. Nang sumapit ang tagsibol, panahon na karaniwang ang mga hari nakikipagdigma, lumabas ang hukbo ng Israel na pinamumunuan ni Joab at sinalakay ang lupain ng mga Ammonita. Umabot sila sa Raba. Kinubob nila ito, at pagkatapos ay sinunog nila. Subalit si David ay nagpaiwan sa Jerusalem. Kinuha ni David sa ulo ng Diyos-Diyosang si Molek ang koronang ginto nito, na tumitimbang ng 35 kilo. Tinanggal niya mula rito ang nakapalamuting mamahaling bato, at inilagay niya sa kanyang sariling korona. Marami siyang kinuha mula sa nasamsam sa lungsod. Binihag niya ang mga mamamayan. Binigyan niya ang mga ito ng mga lagari, at iba't ibang matatalim at matutulis na kasangkapang bakal, at sila'y sa pilitang pinagtrabaho. Ganoon din ang ginawa niya sa lahat ng mamamayan ng iba pang lungsod ng mga Ammonita. Pagkatapos, si David at ang buong bayan ay bumalik na sa Jerusalem. Pakikipaglaban sa mga higanteng Filisteo. Pagkatapos nito ay nakipaglaban naman sila sa mga Filisteo sa Jezer. Sa labanang ito, napatay ni Sibekay na Husatita si Sipay, na nagmula sa lahi ng mga higante, at natalo ang mga Filisteo.
Sa isa pang pakikidigma laban sa mga Filisteo, sila minakapatid ni Goliath na tagagat ay napatay ni Elhanan na anak ni Jair. Ang hawakan ng kanyang sibat ay sinlaki ng hawakan na ginagamit sa habihan ng tela. Sa isa pang labanan na naganap naman sa Gat, may isa pang higante roon na may 24 na daliri, tig-6 sa paa at kamay. Nang laitin nito ang Israel, pinatay ito ni Jonathan, ang pamangkin ni David sa kanyang kapatid na si Simea. Ang mga higanteng ito ay buhat sa lahi ng mga higanteng tagagat, at napatay silang lahat ni David at ng mga tauhan niya. Unang Kronika 21, Magandang Balita Biblia. Ang census at ang salot, nais guluhin ni Satanas ang Israel, kaya inudyukan nito si David na mag-census. Dahil dito, inutusan ng hari si Joab at ang mga pinuno ng hukbo na alamin ang bilang ng mga Israelita mula sa Beerseba hanggang sa Dan, at iulat sa kanya. Ngunit sinabi ni Joab, halimbawang ang mga tao ay paramihin ni Yahweh ng makasandaang beses, hindi ba't sila'y mga lingkod mo pa rin, at ikaw ang kanilang marangal na hari? Bakit pa ninyo kailangang gawin ito, kamahalan? Bakit pa ninyo bibigyan ng dahilan upang magkasala ang Israel? Ngunit nanaig ang utos ng hari. Kaya't si Joab ay naglibot sa buong lupain at pagkatapos ay nagbalik sa Jerusalem. Iniulat niya kay David ang kabuuang bilang ng kalalakihang maaaring gawing kawal. Sa Israel ay 1,100,000 at sa Juda naman ay 470,000. Ngunit hindi niya isinama sa census ang lipi ni Levi at Benjamin, sapagkat labag sa kanyang kalooban ang utos na ito ng hari. Nagalit ang Diyos sa ginawang ito, kaya pinarusahan niya ang Israel. Sinabi ni David sa Diyos, napakalaking kasalanan ang nagawa ko, Yahweh. Patawarin mo sana ako sa aking kahangalan. Sinabi ni Yahweh kay Gad, ang propeta ni David, pumunta ka kay David at sabihin mo sa kanya, sinabi ni Yahweh, pumili ka sa 3 bagay na maaari kong gawin sa iyo. Pumunta nga si Gad kay David at pinapili ito, 3 tangtagutom, 3 buwang pananalanta ng mga kaaway, o 3 araw na pananalanta ng Diyos sa pamamagitan ng salot sa buong Israel na isasagawa ng anghel ni Yahweh. Magpasya ka ngayon upang masabi ko ito kay Yahweh, sabi ni Gad kay David. Napakahirap ng kalagayan ko, sagot ni David. Gusto kong si Yahweh ang magparusa sa akin, sapagkat mahabagin siya. Ayaw kong tao ang magparusa sa akin. Nagpadala nga ng salot sa Israel si Yahweh, at 70,000 ang namatay sa kanila. Sinugo ng Diyos ang isang anghel ni Yahweh, upang wasakin ang Jerusalem, ngunit nang wawasakin na ito, ikinalungkot ni Yahweh ang nangyayari. Kaya't sinabi niya, tama na. Huwag mo nang ituloy iyan. Ang anghel noon ay nakatayo sa tabi ng giikan ni Ornan na isang Jebuseo. Tumingala si David at nakita niya ang anghel ni Yahweh sa pagitan ng langit at lupa. May hawak itong espada at nakaamba sa Jerusalem. Si David at ang matatandang pinuno ay nagsuot ng damit panluksa at nagpatira pa. Tumawag siya sa Diyos, ako po ang nag-utos na alamin ang bilang ng mga tao. Walang kasalanan ang mga taong bayan. Kaya ako at ang aking angkan na lamang ang inyong parusahan. Huwag ninyong idamay sa salot ang mga tao. Si Gad ay inutusan ng anghel ni Yahweh upang sabihin kay David na magpunta sa gikan ni Ornan na Jebuseo at magtayo roon ng altar para kay Yahweh. Sumunod naman si David sa ipinapasabi ni Yahweh kay Gad. Gumigit noon si Ornan, kasama ang 4 niyang anak na lalaki. Nang makita nila ang anghel, nagtago ang mga anak niya. Nakita ni Ornan na dumarating si David, kaya't sinalubong niya ito. Nagpatira pa siya bilang pagbibigay galang. Sinabi ni David, bibilhin ko ang lupang ito para pagtayuan ko ng altar ni Yahweh, upang matigil na ang salot na namiminsala sa bayan. Sa inyo na lang po ito, at huwag na niyong bayaran, sagot ni Ornan. Kayo na po ang bahala kung anong gusto niyong gawin. Narito pa po ang mga toro para sa handog na susunugin, at ang mga kahoy na ginagamit sa pag-iik para gawing panggatong. Narito rin po ang trigo para sa handog na pagkaing butil. Lahat pong ito'y sa inyo na. Ngunit sinabi ni David kay Ornan, hindi. Ibibigay ko sa iyo ang eksaktong bayad. Hindi ako maghahandog kay Yahweh ng bagay na hindi akin, at ng anumang walang halaga. Kaya't binili ni David kay Ornan ang lugar na yon sa halagang 600 pirasong ginto. Nagtayo siya roon ng altar para kay Yahweh, at nagdala ng handog na susunugin at handog pangkapayapaan. Nanalangin siya kay Yahweh, at sumagot naman si Yahweh, sa pamamagitan ng apoy buhat sa langit upang sunugin ang mga handog sa ibabaw ng altar. Iniutos ni Yahweh sa anghel na isuksok na ang espada, at sumunod naman ito. Noon natiyak ni David na pinakinggan siya ni Yahweh. Kaya't nag-alay si David ng mga handog sa gikang pag-aari noon ni Ornan na Jebuseo. Noon, ang tabernakulo ni Yahweh na ginawa ni Moises sa ilang,
at ang altar na sunugan ng mga handog ay nasa burol na lugar ng pagsamba sa Gibeon. Ngunit hindi makapunta doon si David upang sumangguni sa Diyos sapagkat natatakot siya sa espada ng anghel ni Yahweh. Unang Kronika 22, Magandang Balita Biblia. Sinabi ni David, dito itatayo ang templo ng Panginoong Yahweh. Dito rin ilalagay ang altar ng mga susunuging handog para sa Israel, mga paghahanda para sa pagtatayo ng templo. Iniutos ni David na magtipon ang lahat ng mga dayuhan sa Israel, at inatasan niya ang ilan sa mga ito na maging tagatapyas ng mga batong gagamitin sa itatayong templo ng Diyos. Naghanda siya ng maraming bakal para gawing pako, at pang-ipit sa mga pintuan, at nag-ipon din siya ng tanso na sa sobrang bigat ay hindi na matimbang. Napakaraming tabla at trosong cedar ang dinala ng mga taga-Sidon at taga-Tiro. Sinabi ni David, napakabata pa ng anak kong si Solomon at wala pa siyang karanasan. Dahil dito'y ihahanda ko ang lahat ng kailangan sa ipatatayo niyang templo ni Yahweh. Kailangang ito'y walang kasing ganda upang ito'y matanyag at hahangaan ng buong daigdig. Naghanda nga si David ng napakaraming kagamitan bago pa siya namatay. Ipinatawag niya ang anak niyang si Solomon, at sinabi, ipagtatayo mo ng bahay si Yahweh, ang Diyos ng Israel. Sinabi niya rito, anak, matagal ko nang binalak na magtayo ng templo, upang parangalan ang aking Diyos na si Yahweh, ngunit sinabi niya sa akin na marami na akong napatay at napakaraming hinarap na labanan. Dahil sa bahid ng dugo sa aking mga kamay, hindi niya ako pinayagang magtayo ng templo para sa kanya. Ngunit ipinangako niyang pagkakalooban niya ako ng isang anak na lalaki. Mamumuhay ito ng payapa, at hindi gagambalain ng kanyang mga kaaway, habang siya'y nabubuhay. Tatawagin siyang Solomon sapagkat bibigyan ko ang Israel ng kapayapaan, at kapanatagan sa panahon ng kanyang paghahari. Sinabi pa niya sa akin, siya ang magtatayo ng templo para sa akin. Magiging anak ko siya, at ako'y magiging ama niya. Patatatagin ko ang paghahari ng kanyang angkan sa Israel magpakailanman. Sinabi pa ni David, samahan ka nawa ng iyong Diyos na si Yahweh. Tuparin nawa niya ang kanyang pangako, na pagtatagumpayin kanya sa pagtatayo ng templo para sa kanya. Bigyan ka nawa ng Diyos mong si Yahweh ng karunungan, at pangunawa, upang pagharian mo ang Israel ayon sa kanyang kautusan. Magtatagumpay ka kung susundin mong mabuti ang mga utos, at tuntuning ibinigay ni Yahweh kay Moises para sa Israel. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matakot ni panghinaan man ng loob. Sinikap kong magtipon ng lahat ng kailangan sa pagpapatayo ng templo ni Yahweh. Nakaipon ako ng may 3,500,000 kilong ginto, at humigit kumulang sa 35 milyon kilong pilak. Ang tinipon kong tanso't bakal ay hindi na kayang timbangin dahil sa sobrang bigat. Nakahanda na rin ang mga kahoy at batong kailangan. Dagdagan mo pa ang mga ito. Marami ka ng manggagawa, mga tagatapyas ng bato, mga kantero, mga karpintero, at lahat ng uri ng napakaraming manggagawa na eksperto sa ginto, pilak, tanso at bakal. Simulan mo na ngayon ang gawain, at tulungan ka nawa ni Yahweh. Inatasan ni David ang mga pinuno ng Israel, na tulungan si Solomon. Sabi niya, kayo ay patuloy na pinapatnubayan ni Yahweh. Hindi niya kayo iniiwanan, kaya nagtatamasa kayo ng kapayapaan saan mang lugar. Niloob niyang malupig ko ang mga dating naninirahan sa lupaing ito. Sila ngayon ay alipin niyo at ni Yahweh, kaya paglingkuran niyo si Yahweh ng buong puso't kaluluwa. Simulan na ninyo ang pagtatayo ng santuwaryo niya, upang madala na roon ang kaba ng tipan ni Yahweh, at ang lahat ng sagradong kagamitan para sa pagsamba sa kanya. Unang Kronika 23, Magandang Balita Biblia. Ang gawain ng mga Levita. Nang matandang-matanda na si David, ginawa niyang hari ng Israel ang anak niyang si Solomon. Tinipon ni David ang mga pinuno ng Israel, ang mga pari, at ang mga Levita. Ang mga nabilang na Levita mula sa gulang na 30 taon pataas ay 38,000. Ang mga inatasan sa pangangalaga at paglilingkod sa templo ay 24,000. Ang ginawang mga opisyal at mga hukom ay 6,000, at 4,000 ang kinuhang mga bantay sa pintuan. Ang magpupuri kay Yahweh sa saliw ng mga instrumentong ginawa ni David ay 4,000 rin. Pinagtatlong pangkat ni David ang mga Levita, ayon sa 3 anak ni Levi na sina Gershon, Kohat at Merari. Ang mga anak ni Gershon ay sina Ladan at Simi. 3 ang anak ni Ladan, si Jehel na pinuno, si Zetam at si Joel. 3 rin ang anak ni Simi, sina Zelomit, Haziel at Haran. Sila ang mga pinuno ng mga angkan na nagbuhat kay Ladan. 4 ang anak ni Simi na kapatid ni Ladan, sina Jahat, Zina, Jeus at Berias.
Si Jahat ang pinuno at si Ziza naman ang kanang kamay. Kakaunti ang mga anak na lalaki ni Zeus at Berias, kaya't pinagsama na sila at ibinilang na iisang angkan. 4 ang anak ni Kohat, sina Amram, Izhar, Hebron at Uziel. Mga anak ni Amram sina Aaron at Moises. Si Aaron at ang kanyang mga anak ay ibinukod upang mangalaga sa mga ganap na sagradong bagay habang panahon. Sila ang magsusunog ng mga handog sa harapan ni Yahweh, maglilingkod at magbabasbas sa pangalan ni Yahweh magpakailanman. Ngunit ang mga anak ni Moises, ang lingkod ng Diyos, ay ibinilang nakasama ng mga Levita. Ang mga anak ni Moises ay sina Gershon at Eliezer. Sa mga anak ni Gershon, si Sebuel ang pinuno, kay Eliezer naman ay si Rehabias na kaisa-isa niyang anak na lalaki. Si Rehabias naman ay maraming anak. Sa mga anak ni Izhar, na pangalawang anak ni Kohat, si Zelomit ang pinuno. Ang 4 na anak ni Hebron ay sina Jerias na pinuno, Amarias, Jahaziel at Jekemiam. Sa mga anak naman ni Uziel, si Mikas ang pinuno at si Ishas ang pangalawa. Ang mga anak ni Merari ay sina Mahli at Musi. Mga anak ni Mahli sina Elizar at Kis. Namatay si Elizar na walang anak na lalaki, kundi panay babae. Sila ay napangasawa ng kanilang mga pinsan na mula sa angkan ni Kish. 3 naman ang mga anak ni Musi, sina Malay, Eder at Jeremot. Ito ang bumubuo sa lipi ni Levi ayon sa angkan at sambahayan. Bawat isa, mula sa edad na 20 pataas ay katulong sa paglilingkod sa templo ni Yahweh. Sinabi ni David, binigyan na ni Yahweh, na Diyos ng Israel, ng kapayapaan ang kanyang bayan, at maninirahan na siya sa Jerusalem magpakailanman. Dahil dito ay hindi nabubuhatin ng mga Levita ang tabernakulo at ang mga kagamitan sa paglilingkod dito. Iyan ang dahilan kaya ipinapalista ang mga Levita mula sa gulang na 20 pataas. Sila itutulong na lamang sa mga paring mula sa angkan ni Aaron sa paglilingkod sa loob ng templo ni Yahweh. Sila ang mga ngalaga sa mga bulwagan, mga silid, mga sagradong kasangkapan, at iba pang mga gawain sa templo ng Diyos. Sila rin ang tutulong sa paghahanda ng tinapay na panghandog, ng harinang panghalo sa mga panghandog, ng manipis na tinapay na walang pampaalsa, mga nilutong handog, at ng harinang hinaluan ng langis. Tutulong din sila sa pagtakal at pagsukat ng mga handog. Umaga't hapon, haharap sila kay Yahweh upang magpuri at magpasalamat, at kung may handog na susunugin, sa mga araw ng pamamahinga, pista ng bagong buwan at mga takdang kapistahan, ayon sa bilang at patakarang ipinag-uutos, sa harapan ni Yahweh, sa lahat ng panahon. Ang mga Levita nga ang mga ngalaga sa toldang tipanan at sa dakong banal, at tutulungan nila ang mga paring kamag-anak nila sa lahat ng paglilingkod sa templo ni Yahweh. Unang Kronika 24, Magandang Balita Biblia, ang gawain ng mga pari. Ito ang mga pangkat ng mga angkan ni Aaron. Ang mga anak niya ay sina Nadab, Abihu, Eleazar, at Itamar. Sina Nadab at Abihu ay naunang namatay kaysa kay Aaron, at wala silang anak, kaya sina Eleazar at Itamar lamang ang naging mga pari. Sa tulong ni Zadok na anak ni Eleazar, at ni Ahimelech na anak ni Itamar, ang mga kabilang sa angkan ni Aaron ay hinati ni David sa mga pangkat at binigyan ng kani-kanilang tungkulin. Marami ang pinuno ng mga sambahayan sa angkan ni Eleazar, kaysa kay Itamar. Kaya sa 24 na pangkat, 16 ang napili mula sa angkan ni Eleazar, at 8 naman ang kay Itamar. Pinili sila ni David sa pamamagitan ng palabunutan, sapagkat maging sa angkan ni Eleazar, at ni Itamar, ay may mga tagapangasiwa sa loob ng dakong banal at may mga tagapanguna sa pagsamba. Si Semayes na anak ng Levitang si Netanel ang naglista ng mga pangalan, at ginawa niya ito sa harapan ng hari. Nasaksihan din ito ng mga prinsipe, ni Zadok na pari, ni Ahimelech na anak ni Abiatar, at ng mga pinuno ng angkan ng mga pari at Levita. Isang sambahayan ng mga pari ang inilista sa panig ni Eleazar, at isa rin kay Itamar. Ito ang pagkakasunod-sunod ng paglilingkod mula sa una, hanggang sa ika-24 na pangkat ayon sa palabunutan: Jehoiarib, Jedaias, Harim, Seorim, Malakuyas, Mijamin, Hakos, Abias, Jeshua, Sekanyas, Eliasib, Jakim, Jupa, Jesebeab, Bilga, Immer, Hezer, Ases, Petaya, Hazakiel, Jakin, Gamul, Delayas, Maasyas. Ito ang kaayusan at takdang panahon ng paglilingkod nila sa templo ni Yahweh, ayon sa itinatag ng kanilang ninunong si Aaron, gaya ng utos sa kanya ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Ang listahan ng mga Levita, ito ang iba pang mga pinuno ng mga angkan sa lipi ni Levi: si Subael sa angkan ni Amram, at si Jehedias sa angkan ni Subael. Si Ishias na isang pinuno sa angkan ni Rehabias, si Zelomot sa angkan ng Isharita,
at si Jahat sa angkan ni Zelomot, sina Jerias, Amarias, Jahaziel, at Jekemiam sa angkan ni Hebron, si Mikas sa angkan ni Uziel, si Samir sa angkan ni Mikas, si Isyas na kapatid ni Mikas, at si Zacarias sa angkan ni Isyas, sina Mahli at Musi sa angkan ni Merari, si Beno sa angkan ni Jaezias, sina Beno, Soham, Zakur at Ibri, mga anak ni Jaezias sa angkan ni Merari. Si Mahli ay may 2 anak, sina Elizar at Kish. Si Elizar ay walang anak, ngunit si Kish ay mayroong 1 anak, si Jeremiel. Sina Mahli, Eder at Jerimot ay mga anak ni Musi. Sila ang mga angkan ng mga Levita. Ang mga ito, tulad ng mga kamag-anak nila mula sa angkan ni Aaron ay nagpalabunutan din maging sila'y pinuno ng sambahayan o hindi. Sinaksihan ito ni Haring David, ni Zadok at Ahimelech, at ng mga pinuno ng sambahayan ng mga pari at mga Levita. Unang Kronika 25, Magandang Balita Biblia. Ang mga awit sa templo. Pinili ni David at ng mga pinuno ng mga Levita, ang mga anak ni Asaph, Heman at Jeduthun upang manguna sa pagsamba. Tungkulin nilang magpahayag ng salita ng Diyos sa saliw ng lira, alpa, at pumpiyang. Ito ang listahan ng kanilang mga pangalan, at ang kani-kanilang tungkulin, sina Zakur, Josue, Netanyas at Asarela. Sila ay pinangunahan ni Asaph na kanilang ama sa pagpapahayag ng salita ng Diyos sa ilalim ng pamamahala ng hari. Sina Gedalias, Ziri, Jesayas, Hashabias, Matitias at Simi ay pinangunahan ng ama nilang si Jeduthun sa pagpapahayag ng salita ng Diyos ng may pagpupuri at pasasalamat kay Yahweh sa saliw ng lira. Sina Bukias, Matanyas, Uziel, Sebuel, Jerimot, Hananias, Hanani, Eliata, Jedalti, Romamti-Ezer, Josbekasa, Maloti, Hotir at Mahaziot ay mga anak ni Heman na propeta ng hari, 14 na lalaki, at 3 babae. Ang mga ito ang itinalaga ng Diyos kay Heman upang tumugtog ng tambuli. Ang kanilang ama ang namahala sa kanilang pag-awit sa templo ni Yahweh, gayon din sa pagtugtog ng pumpiyang, alpa, at lira. Sina Asaph, Jeduthun at Heman na namamahala sa kani-kanilang mga anak, ay nasa ilalim ng pamamahala ng hari. Ang bilang ng mga ito kasama na ang iba pa nilang mga kamag-anak na pawang nagsanay sa pag-awit kay Yahweh, ay 288. Sama-sama silang nagpalabunutan para malaman ang kanilang tungkulin, bata at matanda, guro at mag-aaral. Ang 288 na ito ay hinati, ayon sa kani-kanilang sambahayan, sa 24 na pangkat na tigla-12. Ang bawat isa ay pinamahalaan ng isang pinuno. Ito ang pagkakasunod-sunod nila ayon sa kani-kanilang tungkulin. 1, si Josue sa sambahayan ni Asaph. 2, si Gedalia. 3, si Zokor. 4, si Ziri. 5, si Netanyas. 6, si Bukias. 7, si Azarel. 8, si Jesayas. 9, si Matanyas. 10, si Semi. 11, si Uziel. 12, si Hashabias. 13, si Sebuel. 14 na si Matitias. 15, si Jerimot. 16 na si Hananias. 17, si Josbekasa. 18, si Honani. 19, si Maloti. 20, si Eliata. 21, si Hotir. 22, si Gidalti. 23, si Mahaziot. At 24, si Romamti-Ezer. Unang Kronika 26. Magandang Balita Biblia. Ang mga bantay sa pinto ng templo. Ito naman ang mga pangkat ng mga bantay sa pinto ng templo. Sa angkan ni Kora, ay si Meselemias na anak ni Kora, buhat sa pamilya ni Asaph. Ang 7 niyang anak, ay si Zacarias na siyang panganay. Kasunod sina Jediel, Zebadias, Jatniel, Elam, Jehohanan at Eliehoenai. Pinagpala ng Diyos si Obed-Edom. Binigyan siya ng 8 anak na lalaki. Si Semayas na panganay. Kasunod sina Jehozabad, Jo, Sakar, Natanel, Amiel, Isakar, at Piletai. Si Semayas ay may mga anak na naging pinuno ng kanilang sambahayan, sapagkat sila'y mahuhusay at bihasa. Ang pangkat ng mga ito'y binubuo ni Otni, Refael, Obed, Elzabad, at ang 2 pa niyang anak na matatapang din, sina Elihu at Semakias. Ang mga anak at apo ni Obed-Edom na pawang may kakayahang maglingkod ay 62. 18 naman ang mga kamag-anak na pinamumunuan ni Meselemias at pawang matatapang din. Kabilang din ang pangkat ni Hosa, mula sa angkan ni Merari na binubuo ng kanyang mga anak. Si Simri, bagamat hindi panganay ay ginawang pinuno ng sambahayan ng kanyang ama. Kasama rin ang iba pang mga anak niyang sina Hilkias, Tebalias at Zacarias. 13 ang mga anak at kamag-anak ni Hosa.
Ang mga pangkat na ito ng mga bantay pinto sa pangunguna ng pinuno ng kanilang sambahayan ay may kanya-kanyang pananagutan sa paglilingkod sa templo ni Yahweh gaya ng kanilang mga kamag-anak. Nagpalabunutan sila ayon sa kani-kanilang sambahayan para malaman kung aling pinto ang kanilang babantayan. Ang pinto sa silangan ay napunta kay Selemias, at ang gawing hilaga ay sa anak niyang si Zacarias, isang mahusay na tagapayo. Kay Obed-Edom napunta ang gawing timog, at sa kanyang mga anak naman ang mga bodega. Ang pinto sa kanluran at ang pinto ng salikwet sa daang paakyat ay napunta kina Supim at Hosa. May kanya-kanyang takdang oras ang kanilang pagbabantay. Sa gawing silangan, 6 ang bantay araw-araw. Sa hilaga at timog ay tig-4, at tig-2 naman sa bodega. Sa malaking gusali sa gawing kanluran, 4 sa labas at 2 sa loob. Ito ang mga pangkat ng mga bantay sa pinto mula sa mga angkan ni Kora at ni Merari. Ibang tungkulin sa templo. Ang mga Levita sa pangunguna ni Ahias ang namahala sa kabangyaman ng templo at sa bodega ng mga kaloob sa Diyos. Si Ladan na isa sa mga anak ni Gershon ay ninuno ng maraming angkan, kasama na ang pamilya ng kanyang anak na si Jehiel. Ang mga pinuno ng pangkat ni Jehiel ay ang kanyang mga anak na sina Zetam at Joel. Sila ang namahala sa mga kabangyaman ng templo. Ang mga Amramita, Isharita, Hebronita, at Uzielita ay binigyan din ng tungkulin. Si Sebuel na anak ni Gershon at apo ni Moises ang siyang pinunong namahala sa mga kabangyaman. Sa angkan ni Eliezer, ang namahala ay ang mga anak niyang sina Rehabias, Yesayas, Joram, Zikri at Selomit. Si Selomit at ang kanyang mga kamag-anak ang namahala sa bodega ng mga kaloob na inialay ni Haring David, ng mga pinuno ng sambahayan, at ng mga pinuno ng hukbo. Buhat sa mga nasamsam sa pakikidigma, naglalaan sila ng bahaging panustos sa pangangalaga sa templo ni Yahweh. At lahat ng kaloob na inialay ni Propeta Samuel, ni Saul na anak ni Kish, ni Abner na anak ni Ner, at ni Joab na anak ni Zeruyas, ay inilagay sa pangangalaga ni Selomit at ng kanyang mga kamag-anak. Ang mga tungkulin ng iba pang Levita, mula naman sa angkan ni Ishar, si Kenanias at ang kanyang mga anak ang inilagay na mga tagapagtala at mga hukom. Sa sambahayan ni Hebron, si Hashabias at ang kanyang mga kamag-anak na may bilang na 1,700 na pawang mahuhusay ang nangalaga sa bansang Israel, sa gawing kanluran ng Jordan. Sila ang namahala sa gawain ukol kay Yahweh, at ang naglingkod sa hari ay 1,700. Ayon sa talaan ng angkan ni Hebron, si Jerihas ang kanilang pinuno. Noong ika-40 taon ng paghahari ni David, sinaliksik ang kasaysayan ng angkan ni Hebron at natuklasan na sa Jazer ng Gilead ay may mga lalaking may pambihirang kakayahan. Pumili si Haring David ng 2,700 mga pinuno ng sambahayan at pawang mahuhusay mula sa kamag-anak ni Jerihas upang mamahala sa lipi ni Ruben, Gad, at sa kalahating lipi ni Manases. Sila ang pinamahala ni David sa lahat ng bagay na may kinalaman sa Diyos at sa hari. Unang Kronika 27, Magandang Balita Biblia. Ang organisasyong sibil at militar. Ito ang listahan ng mga Israelitang pinuno ng kani-kanilang angkan, at mga pinuno ng libo-libo, at daan-daan, gayon din ang mga pinuno ng hukbong naglingkod sa hari. Sila ay pinagpangkat-pangkat ng tig-negatibo, 24,000, at maglilingkod bawat buwan sa pangunguna ng kani-kanilang pinuno. Si Jesobeam, anak ni Zabdiel, ang namahala sa pangkat na naglingkod sa unang buwan. Siya'y namuno sa 24,000 katao. Mula siya sa angkan ni Perez, at siya ang pangkalahatang pinuno. Si Dodey na taga-Aho ang namahala sa 2 buwan. Ang namahala naman sa 3 buwan ay si Benayas, anak ng paring si Joyada. Siya ang Benayas na pinuno ng 30 matatapang na mandirigma. Ang namahala sa kanyang pangkat ay ang anak niyang si Amizabad. Ang pangkat naman na nanungkulan sa 4 na buwan ay pinamahalaan ni Asahel, kapatid ni Job. Ang humalili sa kanya ay ang anak niyang si Zebadias. Ang pangkat namang nanungkulan sa 5 buwan ay pinamahalaan ni Samhot na taga-Ishar. Ang namahala naman sa pangkat na nanungkulan sa 6 na buwan ay si Ira, anak ni Aikes na taga-Teko. Ang pangkat para sa 7 buwan ay pinamahalaan ni Heles, anak ni Ephraim at taga-Pelon. Ang pangkat sa 8 buwan ay pinamahalaan naman ni Sibekay na taga-Husa, mula sa angkan ni Zera. Ang pangkat na nanungkulan sa 9 na buwan ay pinamahalaan ni Abiezer, na isang taga-Anatot, buhat sa lipi ni Benjamin. Ang pangkat namang nanungkulan sa 10 buwan ay pinamahalaan ni Maharay na taga-Netofa, mula sa angkan ni Zera. Ang pangkat na nanungkulan sa 11 buwan ay pinamahalaan naman ni Benayas na isang taga-Peraton, mula sa lipi ni Ephraim.
Ang pangkat na nanungkulan sa ika-12 buwan, ay pinamahalaan naman ni Heldai, taga Netofa, buhat sa angkan ni Otniel. Ang mga namahala sa mga lipi ng Israel. Ito ang mga namahala sa Israel. Sa lipi ni Ruben, ay si Eliezer, na anak ni Zikri. Sa lipi ni Simon ay si Sephacias na anak ni Maaka. Sa lipi ni Levi ay si Hashabias na anak ni Kemuel. Sa angkan ni Aaron ay si Zadok. Sa lipi naman ni Juda ay si Elihu, isa sa mga kapatid ni David. Sa lipi ni Isakar ay si Omri na anak ni Mikael. Sa lipi ni Zebulun ay si Ismayas na anak ni Obadias. Sa lipi ni Neftali ay si Jerimot na anak ni Azriel. Sa lipi ni Ephraim ay si Hosea na anak ni Azarias. Sa kalahating lipi ni Manases ay si Joel na anak ni Pedaias. Ang namahala naman sa kalahating lipi ni Manases na nasa Gilead ay si Edo na anak ni Zacarias. Sa lipi ni Benjamin ay si Jaasiel na anak ni Abner. At sa lipi naman ni Dan ay si Azarel na anak ni Jeroham. Hindi na ibinilang ni David sa census ang mga Israelitang wala pang 20 tanggulang sapagkat ipinangako ng Diyos na pararamihin niyang sindami ng mga bituin sa langit ang mga Israelita. Ang census ay sinimulan ni Job, anak ni Zeruias, ngunit hindi niya ito natapos sapagkat nagalit ang Diyos sa Israel sa ginawang ito. Kaya't hindi na napabilang ang mga ito sa listahan ni Haring David. Ang mga namahala sa kayamanan ng hari. Ang namahala sa mga kabangyaman ng hari ay si Azmavet na anak ni Abdiel. Ngunit sa mga kayamanang nasa mga lalawigan, lungsod, nayon, at ang nasa mga tor. Ang namahala ay si Jonathan na anak ni Uzias. Si Ezri na anak ni Kelub ang ginawang tagapamahala ng mga magsasaka. Si Simi na isang taga-Rama ang namahala sa mga ubasan. At si Zabdi na isang taga-Sephan ang namahala naman sa imbakan ng alak. Si Baalhahan na isang taga-Jeder ang namahala sa mga tanim na olibo, at si Kamoro sa Sefela, at sa bodega naman ng langis ay si Jos. Si Sitray na taga-Saron ang namahala sa mga kawan sa pastulan ng Saron at si Safat, anak ni Adlai ang namahala naman sa mga kawan na nasa kapatagan. Sa mga kamelyo naman, ang namahala ay si Obil na isang Ismaelita. Sa mga inahing asno ay si Jedias na taga-Meronot, at sa mga kawan ay si Jaziz na Hagrita. Ang lahat ng ito'y mga katiwala ng mga ari-arian ni David. Ang mga tagapayo ni David, si Jonathan, ang tiyo ni David, ang kinuhang tagapayo ng mga anak ng hari sapagkat siya'y matalino at dalubhasa. Magkatulong sila ni Jehiel, anak ni Hakmoni, sa pagtuturo sa mga anak ng hari. Ang tagapayo naman ng hari ay si Ahitofel. At si Husay naman, na isang arkita, ang matalik na kaibigan ng hari. Nang mamatay si Ahitofel ay pumalit sa kanya si Joyada, na anak ni Benayas, at si Abiatar. Si Joab naman ang pinakamataas na pinuno ng hukbo ng hari. Unang Kronika 28, Magandang Balita Biblia. Mga tagubilin ni David tungkol sa templo. Tinipon ni David sa Jerusalem ang lahat ng mga pinuno ng Israel, lahat ng pinuno ng mga lipi, lahat ng namamahala ng mga pangkat na naglilingkod sa hari, ang mga pinuno ng mga libo-libo, at mga pinuno ng mga daan-daan. Tinawag din niya ang mga katiwala ng mga ari-arian, at ng mga kawan ng hari, at ng mga anak niya, lahat ng mga may tungkulin sa palasyo, lahat ng matatapang na lalaki, at lahat ng mahuhusay na mandirigma. Nang naroon na ang lahat, tumayo siya at nagsalita, mga kapatid at mga kababayan. Matagal ko nang minimithi na magtayo ng isang permanenteng tahanan para sa kaban ng tipan na siyang tuntungan ng Diyos nating si Yahweh. Inihanda ko na ang lahat ng kailangan upang maitayo ito. Ngunit sinabi sa akin ng Diyos na hindi ako ang magtatayo ng templo para sa Kanya sapagkat ako'y isang mandirigma at may bahid ng maraming dugo ang aking kamay. Subalit sa sambahayan ng aking ama, ako ang pinili ni Yahweh, ang Diyos ng Israel upang maghari sa bansang ito magpakailanman. Ang pinili niyang mangunguna ay si Juda, at nagmula sa lipi nito ang pamilya ng aking ama. Sa amin namang pamilya, ako ang kanyang itinalaga para maging hari ng buong Israel. Binigyan ako ni Yahweh ng maraming anak, at mula sa kanila, si Solomon ang pinili niya, upang umupo sa trono ng Israel, ang kaharian ni Yahweh. Ang sabi niya sa akin, ang iyong anak na si Solomon ang magtatayo ng aking templo, sapagkat siya ang pinili kong maging anak, at ako naman ang magiging ama niya. Patatatagin ko ang kanyang kaharian magpakailanman kung patuloy niyang susundin ang aking mga utos, at tuntunin gaya ng ginagawa niya ngayon. Kaya nga, sa harapan ng buong Israel na bayan ni Yahweh, at ng Diyos na ngayoy nakikinig, inaatasan ko kayo na sundin niyong mabuti ang kautusan ng Diyos niyong si Yahweh, upang manatiling sa inyo ang masaganang lupaing ito, at maipapamana naman niyo sa inyong mga salinlahi magpakailanman. At ikaw naman, Solomon, anak ko, kilalanin mo ang Diyos ng iyong ama, at paglingkuran mo siya ng buong puso at pag-iisip,
sapagkat sinisiyasat ni Yahweh ang ating damdamin, at nauunawaan ang ating binabalak at iniisip. Kung lalapit ka sa Kanya, tatanggapin ka niya. Ngunit kung tatalikuran mo siya, itatakwil ka niya magpakailanman. Alalahanin mong ikaw ang pinili ni Yahweh upang magtayo ng Kanyang banal na templo. Magpakatatag ka at gawin mo ito ng may paninindigan. Ibinigay kay Solomon ang plano ng templo. Ibinigay ni David kay Solomon ang mga plano ng mga gusali ng templo, ng mga kabangyaman, ng mga silid sa itaas, ng mga silid sa loob at ng silid para sa banal na trono ng awa. Ibinigay din niya ang plano para sa mga bulwagan, at mga silid sa palibot nito, at ang kabangyaman ng templo ng Diyos, at ang bodega para sa mga kaloob na ukol kay Yahweh. Ibinigay din niya ang plano para sa organisasyon ng mga pari at levita, ang paghahati-hati sa mga gawaing may kinalaman sa paglilingkod sa templo, at sa mga kagamitan dito. Itinakda niya ang timbang ng ginto o pilak na gagawing mga sisidlan, mga ilawan at patungan ng mga ito. Gayon din ang timbang ng ginto na ibabalot sa bawat mesa, na pagpapatungan ng tinapay na handog, at ang pilak na gagamitin sa bawat mesang pilak. Itinakda rin niya ang timbang ng purong ginto na gagawing mga tinidor, mga palanggana, mga kopa, at mga gintong mangkok. Gayon din ang pilak at gintong gagamitin sa mga mangkok. Itinakda rin niya ang timbang ng purong ginto para sa altar na sunugan ng insenso. Pati ang plano at gintong gagamitin sa karwahe ng mga kerubin na ang mga pakpak ay tumatakip sa kaban ng tipan ni Yahweh. Sinabi ni David, ang lahat ng ito ay nasa plano na ginawa ayon sa utos ni Yahweh at siyang kailangang isagawa. Pagkatapos, sinabi ni David sa kanyang anak na si Solomon, magpakatatag ka, lakasan mo ang iyong loob at gawin mo ito. Huwag kang matatakot ni panghinaan ng loob sapagkat ang Panginoong Yahweh, na aking Diyos ay kasama mo. Hindi ka niya bibigin. Hindi ka niya pababayaan hanggat hindi mo natatapos ang lahat ng bagay na kailangan sa paglilingkod sa kanyang templo. Narito ang mga pangkat ng mga pari at mga levita na handa para sa lahat ng gawain sa templo ng Diyos. Narito rin ang mga ekspertong manggagawa, ang buong bayan, at ang kanilang mga pinuno na handang tumulong at sumunod sa iyo sa anumang oras. Unang Kronika 20. Magandang balita Biblia. Ang mga kaloob para sa templo. Ipinahayag ni Haring David sa buong kapulungan, ang anak kong si Solomon na pinili ng Diyos upang humalili sa akin, ay bata pa, walang sapat na karanasan. Napakalaki ng gawaing kakaharapin niya, sapagkat ang gagawin niya ay hindi isang palasyo para sa tao kundi templo para sa Panginoong Yahweh. Dahil dito, sinikap kong magtipon ng mga gagamitin para sa templo ng aking Diyos tulad ng ginto, pilak, tanso, bakal at kahoy. Napakarami ng inihanda kong batong onis, at iba pang mahahalagang batong pampalamuti, at lahat ng uri ng mahahalagang bato at marmol. Hindi lang iyan, pati na ang sarili kong pilak at ginto ay inilaan ko na rin sa gawain ito, sapagkat kasiyahan kong magkaroon ng templo ang aking Diyos. May nakalaan akong 105,000 kilong ginto na mula pa sa Ophir, at 245,000 kilong purong pilak na ididikit sa mga dingding ng templo, at sa iba pang bagay na gagawin ng mga mahuhusay na platero. Sino sa inyo ngayon ang kusang loob na magbibigay para kay Yahweh? Sumang-ayon agad ang mga pinuno ng mga sambahayan, ang mga pinuno ng mga lipi, ang mga pinuno ng mga hukbo, at ang mga katiwala ng hari. Kusang loob silang nagbigay, at ang natipon para sa gagawing templo ay 175,000 kilong ginto, 350,000 kilong pilak, 630,000 kilong tanso, at 3,500,000 kilong bakal. Ipinagkaloob nila ang kanilang mahahalagang bato sa kabangyaman ng templo ni Yahweh, na nasa pamamahala ni Jehiel na mula sa angkan ni Gershon. Masayang-masaya ang mga tao sa kanilang mga kusang loob na panghandog kay Yahweh, at labis din itong ikinatuwa ni Haring David. Pinuri ni David si Yahweh. Sa harapan ng mga tao ay tuwang-tuwa si David na nagpuri kay Yahweh. Sinabi niya, purihin kayo magpakailanman, Yahweh, ang Diyos ni Israel na aming Ama. Sa inyo ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan, at ang karangalan, at kayo ang naghahari sa lahat. Taglay niyo ang kapangyarihan at kadakilaan, at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Pinasasalamatan namin kayo, O Diyos, at pinupuri ang inyong maluwalhating pangalan. Ngunit sino ako at ang bayang ito? Buong puso kaming nagkakaloob sapagkat ang lahat ng ito ay galing sa inyo at ibinabalik lamang namin. Tulad ng aming mga ninuno, kami nga'y mga dayuhan at naglalakbay lamang. Ang buhay namin sa daigdig na ito ay parang anino at pansamantala lamang.
O Yahweh na aming Diyos, ang lahat ng kayamanang ito na aming ibinigay para ipagpagawa ng inyong tahanan, ay sa inyo rin nagmula. Alam kong sinasaliksik niyo ang puso ng bawat tao, at natutuwa kayo sa mga matuwid. O Diyos, buong puso kong ipinagkakaloob sa inyo ang lahat ng ito. Nasaksihan ko rin ang buong puso, at may kagalakang pagkakaloob ng inyong bayan na narito ngayon. Yahweh, Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob na aming mga ninuno, panatilihin niyo sa isipan ng inyong bayan ang mga layuning ito, at akayin niyo silang palapit sa inyo. Tulungan ninyo ang anak kong si Solomon na maging tapat sa pagsunod sa inyong mga utos, at tuntunin upang maitayo niya ang templong aking pinaghandaan. At sinabi ni David sa sambayanan, purihin niyo ang Diyos niyong si Yahweh, pinuri nga ng buong kapulungan si Yahweh, ang Diyos ng kanilang mga ninuno. Yumuko ang lahat, sumamba kay Yahweh, at nagbigay galang sa hari. Kinabukasan, ang dinala nilang handog na susunugin ay 1,000 toro, 1,000 tupang lalaki, 1,000 kordero at mga alak na handog, at napakaraming handog para sa buong Israel. Masasaya silang nagsalo-salo sa harapan ni Yahweh noong araw na yon. Minsan pa nilang ipinahayag na si Solomon na anak ni David ay hari, at binuhusan ito ng langis sa pangalan ni Yahweh. Si Zadok naman ay hinirang bilang pari. Mula noon, umupo si Solomon sa tronong itinatag ni Yahweh bilang kahalili ng kanyang amang si David. Naging matagumpay siya at sumunod sa kanya ang buong Israel. Nanumpa ng katapatan kay Haring Solomon ang mga pinuno at mandirigma, pati na ang iba pang anak ni Haring David. Binigyan ni Yahweh si Solomon ng dakilang karangalan at katanyagang higit sa mga naging hari sa Israel. Ang buod ng paghahari ni David, si David na anak ni Jesse, ay naghari sa buong Israel. 40 taon siyang naghari, 7 taon sa Hebron, at 33 taon naman sa Jerusalem. Nabuhay siya ng matagal, at namatay na mayaman at marangal. Si Solomon ang humalili sa kanya bilang hari. Ang lahat ng pangyayari sa buong panahon ng paghahari ni David ay nakasulat sa mga aklat ng mga propetang sina Samuel, Nathan at Gad. Sa mga aklat na iyon nakasulat kung paano siya namahala, gaano kalawak ang kanyang kapangyarihan at ang mga nangyari sa kanya sa Israel, at sa lahat ng mga kaharian sa paligid.